Kabanata 3371. Alam ni Dustin na ang mga kakaibang lahi na biglang sumulpot ay pawang mga nilalang mula sa nakahiwalay na mga alien space. Ang sinaunang lubusang kakaibang hayop ay dumating sa larangan ng digmaan kasama ang isang kawen ng mga nilalang mula sa mga nakahiwalay na espasyo ng dayuhan. Kumunat ang noo ni Dustin at napakunot ang noo ng umasenso ang mga nilalang na iyon. Mula sa pagbabago-bago ng enerhiya ng lubos na kakaibang hayop, masasabi ng isa na ito ay may lakas ng isang medium grade na banal na Diyos. Mahigit sa 100 preliminary grade na Divine God ang sumunod sa likod nito. Ang 12 mga banal na Diyos ay binubuo ng mga nilalang mula sa nakahiwalay na mga dayuhan na espasyo at mga Diyos ng kadiliman. Noong sinaunang panahon, ang mga Diyos ng kadiliman ay orihinal na mga nilalang mula sa 3,000 malalaki at maliliit na universo. Matapos silang matalo, karamihan sa kanila ay nakatakas sa nakahiwalay na mga alien space kasama sina Hackett at Elliot. Ang mga Diyos ng kadiliman ay matagal nang nakipag-alyansa sa mga nilalang ng nakahiwalay na mga alien space. Sa ganoong paraan, ang kanilang pinagsamang lakas ay kahanga-hanga. Ang panig ni Peterson ay mayroong 2 katamtamang antas na banal na mga Diyos at 6 na paunang grado na mga banal na Diyos. Sa kabilang banda, mayroong 3 katamtamang antas na mga banal na Diyos. Kasama sina Yale, Tidel, ang lubos na kakaibang hayop, at higit sa 20 preliminary grade na mga Diyos sa panig ng mga kaaway. Ito ay malinaw na ang kabilang panig ay higit sa bilang. Hindi maiwasan ni Dustin ang bahagyang pag-aalala. Yale, mukhang nakipagsabuatan ka talaga sa mga Diyos ng kadiliman. Noon, hinulaan ni Parker na marami sa ating mga tao ang namatay sa kamay ng mga taksil sa mga Diyos ng liwanag. Mukhang kayong dalawa ang mga taksil na halimaw noon. Matalim na pinandilatan ni Peterson sina Yale at Cadell. Sina Morphy, Andreas, at ang iba pang mga banal na Diyos ay tumitig din ng mga punyal sa 2 taksil. Noong sinaunang panahon, sumiklab ang digmaan sa mga banal na Diyos. Marami sa kanila ang namatay, habang ang iba ay nakatakas. Ang bawat banal na Diyos ay nawala ng kanilang pamilya, kaibigan, at Panginoon sa panahon ng digmaan. Itinuring ng magkabilang panig ang isa't isa bilang mga mortal na kaaway na may matinding puot mula noon. Lalong hinamak ang mga taksil. Peterson, wala nang ibang sasabihin ang mahalaga dahil mamamatay ka ngayon. Sabi ni Yale na may galit sa mukha. Hindi niya pinabulaanan ang mga paratang laban sa kanya. Dahil nagpakita siya sa mga nilalang ng nakahiwalay na mga alien space. Maliwanag na hindi siya nagpatawad sa mga kasuklam-suklam na bagay na ginawa niya. Cut the crap. Patayin natin sila. Agad na itinapon ni Cadell ang Flood Dragon Scissor sa kanyang kamay. Kaagad, ito ay naging isang higanteng dragon ng baha na may nakakatakot na kaliskis at nagbuga ng madugong ambon. Sinuntok nito ang mga taong nasa harapan nila. Sabay-sabay tayong umatake, sabi ni Yale sa thoroughly odd na hayop. Habang ang isang kamay ay nasa harap ng kanyang dibdib. Iwinagayway ni Yale ang fly whisk sa kanyang kamay at sa isang whoosh. 2 daloy ng enerhiya ang bumulwak mula sa kanyang ulo. Bigla na lang, nag-condensed sila sa 2 figure, na talagang 2 avatar na eksaktong kapareho ng kanyang tunay na katawan. Bilang resulta, 3 Yales ang tumayo at nagbigay ng parehong aura. Mahirap sabihin kung alin ang tunay niyang katawan. Ang triple avatar skill. Marami sa mga banal na Diyos sa paligid ang nagulat. Alam ng lahat na ang gayong kasanayan ay isang kakila-kilabot na kasanayang Daoist na makapangyarihan sa lahat. Ang kakayahang makapangyarihan ay mahahawakan lamang kapag ang isang Daoist na pari ay umabot sa pinakamataas na antas ng paglilinang. Makakagawa sila ng 2 Daoist seeds at gawin itong 2 avatar na eksaktong kapareho ng kanilang tunay na katawan. Bukod dito, ang 2 avatar ay magkakaroon ng parehong lakas ng orihinal na katawan ng magsasaka. Sa makatuwid, magkakaroon ng 3 magsasaka na maglalaban ng sabay sa isang labanan. Yale, hindi ko inaasahan na linangin mo ang napakalakas na kasanayan gaya ng triple avatar skill. Nakakamangha. Ang thoroughly odd beast ay hindi napigil ang pumalakpak kay Yale.
Hindi pwede. Ang triple avatar skill ay maaari lamang isagawa sa pinakamataas na antas ng Daoist cultivation. Kahit na ang isang premium grade na banal na Diyos ay maaaring hindi maunawaan ito. Anong mga kwalifikasyon ang mayroon ka upang magtagumpay sa paglinang nito? Tignan natin yan. Hindi naniniwala si Peterson na ang kanyang kaaway ay maaaring maging napakalakas. Walang pag-aalinlangan. Humakbang siya pasulong at pinalaki ang Celestial Palace sa kanyang kamay. Ang napakalaking palasyo ay nagsambulat ng napakalaking rune, na naging sanhi ng marahas na pagyanig sa buong magulong espasyo. Humph! Sabay-sabay na bumantong hininga ang tatlong Yales. Ginamit nila ang kanilang kapangyarihan upang maisaaktibo ang isang lihim na kasanayan. At sa gayon, ang kanilang mga katawan ay patuloy na tumangkad. Sa isang iglap, naging tatlong higanti sila na 1,000,000 talampakan ang taas at nakipaglaban kay Peterson. Haha, alam kong naglalaro ka. Isa lang sa inyo ang may lakas ng totoong katawan. At ang dalawa naman ay guni-guni lang. Napatawa si Peterson nang matuklasan niya ang taktika ng kanyang kalaban pagkatapos ng ilang round. Bagamat hindi ito ang tunay na triple avatar skill, ang lakas ng pakikipaglaban ng tatlong Yales ay pambihira pa rin. Sa katunayan, ang tunay na katawan ni Yale ay nakatago sa tatlong avatar na iyon. Gayunpaman, hindi matukoy ng kanyang kalaban kung alin ang tunay na katawan. Nalubhang nakalilito, patayin, habang sina Peterson at Yale ay nag-aaway. Ang iba pang mga tao mula sa magkabilang panig ay nakipag-away din. Ang matinding labanan sa pagitan ng mga banal na Diyos ay ganap na nagsimula. Sabay na sumugod si Cadell at ang kakaibang hayop patungo kay Morphe. Ilang beses ibinato ni Morphe ang kanyang Visionary Divine Fist. Bilang resulta, ang sunod-sunod na Visionary World ay patuloy na lumaki. Sa isang iglap, 12-dosenang mundo ang lumipad mula sa kanyang kamao at sumugod patungo sa kanyang mga kaaway. Palagi siyang gumagalaw ng mabilis sa iba't ibang Visionary World na iyon, na naging dahilan upang hindi siya mahuli ng kanyang mga kalaban. Hindi napigilan ni Dustin ang mapabuntong hininga sa pagkamangha. Dahil sa husay ng kamao ni Morphe, labis na nataranta ang mga kalaban na hindi nila alam kung paano ito haharapin. Ang lubusang kakaibang hayop ay mabangis. Ang dalawang itim na pakpak nito, tulad ng dalawang makalangit na saber, ay nakaunat sa malayo at pinunit ang kawalan. Pinutol ng malalakas na kuko nito ang espasyo sa harap nito, na parang isang manipis na papel. Bukod dito, ang makapal na mga sungay ng dragon sa itaas ng ulo nito ay naglalabas ng nakakatakot na mga sinag ng itim na liwanag paminsan-minsan. Ito ay lubhang mapanira, at kahit si Morphe ay hindi makalaban dito ng direkta. Ang maalamat na ganap na kakaibang hayop ay talagang napaka-mensing. Hindi kataka-taka na ito ay itinuturing na isa sa pinakakilalang mga hayop noong sinaunang panahon. Bumilis ang tibok ng puso ni Dustin. Napakalakas din ni Cadell. Ang Flood Dragon Scissors ay naging isang napakalaking dragon na baha, na umuungal at umaatake paminsan-minsan habang sinusundan nitong mabuti si Morphe. Ang mga resulta ng mga labanan sa pagitan ng tatlong medium grade na mga Diyos ay mahirap matukoy sa loob ng maikling panahon. Gayunpaman, malapit nang matapos ang sagupaan sa pagitan ng mga preliminary grade na Divine Gods. Mayroong kabuoang 6 na preliminary grade Divine Gods mula sa panig ni Dustin. Kasama sina Andreas, Pascal, Fletcher, at ang iba pang dalawang leader ng Flying Phoenix sect na kailangang harapin ang higit sa 20 preliminary grade na Divine God mula sa panig ng mga kaaway. Makalipas ang 1 oras, ang 6 na Divine God ay marahas na sinupil ng kanilang mga kalaban at napilitang umatras ng hakbang-hakbang. Noong panahong iyon, may mga malalaking pagsabog mula sa iba't ibang bahagi ng magulong walang laman. Ang mga alon ng enerhiya na umalangaw mula sa santukan ng 12-dosenang mga banal na Diyos ay napakatakot na maaari nitong sirain ang lahat ng mga universo. Boom! 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 Ang walang katapusang enerhiyang bagyo, na nakatutok sa larangan ng digmaan, ay mabilis na sumabog at kumalat sa lahat ng direksyon. Ang buong espasyo ay naging alikabok sa isang iglap, at nag-iwan lamang ng malaking itim na vacuum.
Ito ay hindi maganda. Kung ito ay magpapatuloy ng ganito, ang fallen immortal cosmos ay maaapektuhan din. Nagulat si Dustin nang makita niya ang parami ng paraming alon ng fighting energy na kumalat patungo sa direksyon ng fallen immortal cosmos na parang high tides. Kung umabot sa fallen immortal cosmos ang fighting energy fluctuations, ang buong cosmos ay posibleng maalis. Hindi imposible dahil ang lakas ng pakikipaglaban ay nagmula sa mga banal na Diyos. Master, ano ang dapat nating gawin? Nasa panganib ang fallen immortal cosmos. Agad namang nagpadala ng mensahe si Dustin kay Peterson. Ang sitwasyon ay kritikal. Hindi ko inaasahan na magkakasabwat sina Yale at Cadell sa mga Diyos ng kadiliman. Dustin, kailangan mong gamitin muli ang iyong espesyal na teleportation skill para alisin ang lahat ng nilalang sa fallen immortal cosmos. Kung patuloy tayong lalaban ng ganito, natatakot ako na hindi lang mahirap protektahan ang fallen immortal cosmos, ngunit mas marami pang universo ang kasangkot. Napabuntong hininga si Peterson. Ito lang ang paraan. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Dustin. Hindi naging madali para sa kanya na muling itayo ang fallen immortal cosmos sa isang mababang uri ng universo. Sa orihinal, determinado siyang gawin ang fallen immortal cosmos na isang middle grade o kahit isang high grade na universe. Hindi niya inaasahan ang mga bagay na magbabago ng ganoon kaga. Haha, natapos na ang 3,000 malalaki at maliliit na universo. Maihahambing lang sila sa ibang basura at baog na universo. Ano ang silbi ng mga ganitong universo? Sa gitna ng matinding labanan, biglang humagalpak ng tawa ang lubusang kakaibang hayop. Base sa ekspresyon nito, tila nagising ang malupit nitong pagkatao. Hindi ito nagkaroon ng pagkakataon na atakihin si Morphe dahil palagi siyang naglilibot sa isang ilusyon na mundo pagkatapos ng isa pa. Sa galit, ang lubos na kakaibang hayop ay tumitig sa isang kalapit na mababang universo. Ang universo ay kasing mahina ng dating fallen immortal cosmos. Boom! 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 Bigla na lang, ang kakaibang hayop ay nag-unat ng kuko at hinawakan ang space barrier ng mababang universo. Basag! Ang space barrier ng mababang sansinukob ay nabasag sa mga piraso na may isang ingay na nakakasira sa tainga. Na nagbukas ng itim na bitek sa magulong espasyo. Sa dulo ng space track, may malawak na mabituing kalangitan sa kabilang panig. Sa sandaling masira ang space barrier, maraming thunderstorm at space cyclone ang ipinadala patungo sa mababang universo sa pamamagitan ng crack. Dahil dito, nagdusa ang mga nilalang sa universo. Wala silang lakas na labanan ang mapangwasak ng mga kalamidad na dulot sa kanila dahil ang mga bagay na iyon ay umiral lamang sa magulong kawalan. Tanging ang mga nilalang sao sa itaas ng Divine Realm ay nakayanan ang mga nakakatakot na sakuna. Bilang resulta, ang una ng kalmado na mabituing kalangitan sa universo ay nagsimulang magulo. Hindi mabilang na mapanirang enerhiya ang bumulwak at pinunit ang lahat ng bagay sa universo. Pagkaraan ng ilang sandali, nawala ang lahat sa buong sansinukob. Ang mabituing kalangitan, ang mga bituin, ang mga mundo, ang bilyon-bilyong mga nilalang, ang lahat ng mga batas ng pinakamataas na kaliwanagan, at ang orihinal na kakanyahan ng enerhiya ng sansinukob ay napawi. Mayroon lamang isang walang laman na shell na lumutang sa magulong kawalan na parang multo. Sa loob ng ilang segundo, ang mababang universo ay ganap na nullipole. Habang tinitingnan ang nawasak na universo, sa wakas ay naunawaan ni Dustin kung gaano kakilakilabot ang labanan sa pagitan ng mga banal na Diyos. Ito ay isang piraso ng cake para sa isang medium grade na banal na Diyos upang sirain ang isang buong universo. Haha, ang galing! Minsang sinabi ni Hackett at Elliot na kapag tayo, ang mga Diyos ng kadiliman, ay bumalik sa 3,000 malalaki at maliliit na sansinukob, babaguhin natin ng lubusan ang lahat. Ang lahat ng hamak na universo ay lilipulin. At lahat ng hamak na nilalang ay papatayin. Pagkatapos, itatayo natin ang lahat. Ang lubusan kakaibang hayop ay tumawa ng ligaw. Ang malalaking soundwave ay umalangaw-ngaw sa magulong kawalan. Ang marahas na tawa nito ay umalangaw-ngaw sa 3,000 malalaki at maliliit na universo. Sa sandaling iyon,
Hindi mabilang na mga nilalang ang namutla sa takot. Napag-alaman na sina Hackett at Elliot, ang dalawang pinuno ng mga Diyos ng kadiliman, ay nagplano na linisin ang 3,000 malalaki at maliliit na universo pagkatapos nilang bumalik. Ang lahat ng mga universo ay mawawasak at pagkatapos ay muling itatayo sa kanilang sariling paraan. Lahat ay papatayin. Nangangahulugan ito na ang bawat buhay na nilalang sa 3,000 malaki at maliit na universo ay hindi makakatakas sa kamatayan. Tapos na, mapahamak tayo. Kung talagang babalik ang mga Diyos ng kadiliman, walang sino man sa atin ang makakaligtas sa kanilang galit. Ang mga nilalang sa 3,000 malaki at maliliit na sansinukob ay nalulungkot. Iniwan nila ang pag-asa para sa kanilang kinabukasan at nahulog sa kawalan ng pag-asa. Ang tanging pag-asa natin ay babalik sina Parker at Althea at pangunahan tayo sa pakikipaglaban sa mga Diyos ng kadiliman. Oo, kakampi natin noon ang mga Diyos ng liwanag. Si Parker at Althea lang ang pag-asa natin. Sa desperasyon, maraming nilalang ang biglang naisip ang mga pinuno ng mga Diyos ng liwanag na sina Parker at Althea. Haha, kahit sina Parker at Althea hindi ka mailigtas. Ang lubusang kakaibang hayop ay napatawa nang marinig ang mga talakayan mula sa ilang kalapit na universo. You know what? Papatayin ko kayong lahat ngayon. Walang pag-aalinlangan. Sumugod ito sa ibang kalapit na universo. Gumalaw ito sa hindi kapani-paniwalang bilis. Habang ibinababa nito ang dalawang itim na pakpak. Pinunit nito ang magulong espasyo at diretsyong dumaan dito. Boom! Ang isa sa mga kuko nito ay nakaunat at naglabas ng daan-daang milyong itim na ilaw na bumabalot sa universo. Nagdala ito ng isang kakila-kilabot na enerhiya. At ginawa ang universo na manginig ng marahas. Basag. Isang mahabang bitek ang naiwan sa space barrier ng universo. Inabot ng kakaibang hayop ang mga kuko nito sa universo sa pamamagitan ng bitek at masigla itong hinalo. Pagkatapos, ang buong sansinukob ay dumanas ng isang malaking kaguluhan. Hindi mabilang na mga bituin, mundo, at mga nilalang sa loob ang lahat ay sumabog sa abo. Tumigil ka, habang nakadilat ang mga mata. Lumabas si Morphe sa isang ilusyon na mundo. Ibinuka niya ang kanyang bibig at isang umiikot na puting perlas ang lumipad palabas. Na agad na tumama sa napakakakaibang hayop. Yufin, masyado kang malupit. Si Peterson ay nasa matinding galit din. Pinaandar niya ang Celestial Palace at sumugod patungo sa kakaibang hayop. Ang bilis ng lubusang kakaibang hayop ay masyadong nakakamangha. Hindi inaasahan ni Peterson at Morphe na magiging mabangis ito ng biglaan at masisira ang isang universo na ganoon. Hanggang ngayon lang nila napagtanto ang nangyari. Thoroughly odd beast. Ang Fallen Immortal Cosmos ang pinakaiingatan ni Peterson at Morphe. Kung sisirain mo ito, madudurog sila, sabi ni Cadell habang nakaturo sa direksyon ng Fallen Immortal Cosmos. O talaga, I see. Isang nakakatakot na ngiti ang lumitaw sa mabangis na mukha ng lubusang kakaibang hayop. Pagkatapos, ibinaba nito ang maitim na mga pakpak sa kalangitan. At nagbold patungo sa Fallen Immortal Cosmos. Dustin, bilasan mo, alisin ang lahat ng tao sa cosmos. Hinimok ni Peterson si Dustin. Sige. Tumanggaw si Dustin at inactivate ang reincarnation token. Sa isang iglap, bumalik siya sa Fallen Immortal Cosmos. Ang bilis ng reincarnation token ay mas mabilis kaysa sa napakakakaibang hayop. Kaya nakabalik si Dustin sa Fallen Immortal Cosmos sa unahan nito. Pagkatapos, nagpadala siya ng mensahe sa lahat ng mga nilalang sa cosmos upang ihanda silang umalis. Nagpadala rin ng mensahe si Dustin sa magulong puno ng mundo. Isinalaysay niya ang buong sitwasyon at hiniling na umalis ito kasama niya. Anak, hayaan mo akong hawakan ang sitwasyon. Huwag kang mag-alala. Maaari kong i-teleport ang buong cosmos palayo. Kahit na ang mga katamtamang antas na Divine God na iyon ay hindi ako masusubaybayan. Sabi ng magulong World Tree nang bigla itong sumulpot sa harap ni Dustin. Ano? Talaga? Seryoso ka? Nagulat at natuwa si Dustin. Siyempre, mayroong libo-libong banal na mga Diyos na gustong humawak sa akin sa prehistoric relic na iyon. Ngunit hindi ko hinayaang mahuli nila ako.
Kaya kung harapin ang 12 ng mga banal na Diyos na iyon nang walang kahirap-hirap. Wala sila sa akin. Pagmamalaking sabi ng magulong puno sa mundo. Tama ka. Tuwang-tuwa si Dustin. Noon, sa prehistoric relic na iyon, mayroon ng libo-libong banal na Diyos na humahabol sa magulong puno ng mundo. Ngunit hindi man lang nila ito nalapitan. Sa huli, natagpuan ito ni Dustin. Huwag kang mag-alala. Ipaubaya mo sa akin. Confident na sabi ng magulong puno ng mundo. Kung gayon, umaasa ako sa iyo. Tumango si Dustin at nagpasyang ipagkatiwala ang buong fallen immortal cosmos sa magulong puno ng mundo. Bilasan mo. Papalapit na sa amin ang thoroughly odd beast. Udyok ni Dustin. Ang mga mata ay patuloy na lumilibot sa kanilang paligid. Dahan-dahan lang. Walang dapat ikabahala. Isang tawa ang umalis sa magulong puno ng mundo bago ito nawala sa paningin na parang kidlat. Makalipas ang ilang sandali, napatigil din si Dustin at matiyagang naghintay na may mangyari. Hindi nagtagal. Nakaramdam siya ng bahagyang panginginig sa pamamagitan ng fallen immortal cosmos. Isang kakaibang batas ng enerhiya ang mabilis na lumaganap sa buong espasyo. Ang isang malapad na mapusyaw na dilaw na ron ay lumitaw sa mabituing kalangitan tulad ng makapal na ulap bago ang isang bagyo. Sa sobrang sorpresa ni Dustin, nagsimulang kumilos ang fallen immortal cosmos sa susunod na sandali. Karaniwan, ang mga universo ay may nakapirming coordinate sa loob ng espasyo. Pinakarelatibong matatag at bihirang gumagalaw. Maliban kung ang isang napakalakas na panlabas na puwersa ay tumama sa kanila. Ang pag-anod ng isang cosmos ay karaniwang halos imposible. Upang i-verify kung ano ang nangyayari sa fallen immortal cosmos, mabilis na tumalon si Dustin sa hangin at pinanood ang mga kaganapan mula sa malayo sa magulong kawalan. Parehong kitang-kita ng kanyang mga mata na walang alinlangan na gumagalaw ang fallen immortal cosmos. Sa harap mismo ng kanyang nanlalaking mata. Ang fallen immortal cosmos ay dahan-dahan ngunit tiyak na bumibilis. Maraming mga batas ng kalawakan at oras ang patuloy na pinairal sa pagitan ng mga hadlang sa kalawakan ng cosmos habang ito ay unti-unting lumalayo sa unahan. Lahat sila ay lumibot sa panlabas na susun ng cosmos, na tinatakpan ito hanggang sa ito ay naging mas malabo. Boom! 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 Sa isang kisap mata, nasaksihan ni Dustin ang isang bagay na mas nakakagimbal. Ang bawat pulgada ng buong cosmos ay nakondensed sa isang sinag ng liwanag na bumaril sa malayo. Ang buong fallen immortal cosmos ay nawala ng hindi nag-iiwan ng bakas. Siyempre, parang kulang lang, sa loob ng magulong kawalan. Nararamdaman pa rin ni Dustin ang pagkakaroon ng fallen immortal cosmos at tumpak na masasabi na ito ay nakatago sa isang malayong sulok sa isang lugar. Gayunpaman, sa lahat ng mahiwagang batas ng kalawakan at oras na sumasaklaw dito, ang fallen immortal cosmos ay ganap na itinago na parang ito ay ganap na nawala. Ito ay tulad ng isang layer ng invisibility na balabal na nakatikip sa buong cosmos. Upang wala nang makakita pa rito. Kahit na ang lubusang kakaibang hayop ay ganap na hindi mahanap ang fallen immortal cosmos. Anong nangyayari? Nasaan ang fallen immortal cosmos? Bagamat ang lubusang kakaibang halimaw ay lumingon dito at doon. Walang sumalubong sa kanyang dilat na mga mata kahit na siya ay nakatitig ng husto sa lugar kung saan naroon ang fallen immortal cosmos. Ilang sandali lang ang nakalipas. Nakita niya ang fallen immortal cosmos na naging isang sinag ng liwanag at lumipad sa kawalan sa harap mismo ng kanyang mga mata. Ngayon ay wala ni isang bakas ng fallen immortal cosmos ang naiwan. Ang bawat sulok ng magulong walang laman na maaaring maramdaman ng lubos na kakaibang espiritual na kahulugan ng hayop ay masusing naskan. Ngunit nabigo pa rin siyang makahanap ng anumang palatandaan ng fallen immortal cosmos. No way! Paanong posible iyon? Paano ganap na mawala ang ganoong kalaking cosmos sa isang iglap? Hindi ako makapaniwala. Ang kawalang paniwala ang nagbigay kulay sa nakakabinging dagandong ng napakakakaibang hayop. Ang lahat ay nakatitig lamang sa ganap na pagkabigla dahil wala ni isa sa kanila ang nakakaalam kung ano ang nangyari sa harap ng kanilang mga mata. Saglit,
Ang tanging magagawa nilang lahat ay huminto at tumitig sa direksyon kung saan nawala ang fallen immortal cosmos sa pagkamangha. Isang buong cosmos ang biglang nawala. Iyon ang pinakakakaibang bagay na nakita nila. Ano ang nangyayari? Napatulala. Agad na inilabas ni Yale at Cadell ang kanilang espiritual na kahulugan upang hanapin din ang fallen immortal cosmos. Bilang katamtamang antas ng mga banal na Diyos. Ang kanilang espiritual na pakiramdam ay parehong napakalakas, sa kasamaang palad. Ni isa sa kanila ay walang nakitang anuman. Dustin. Anong nangyayari? Nasaan ang fallen immortal cosmos? Si Peterson the Taoist ancestor at Morphe ay agarang nagtanong kay Dustin sa pamamagitan ng kanilang espiritual na kahulugan. Ang kaaya-ayang sorpresa ay nagbigay kulay sa kanilang boses. Pareho silang nag-isip na ang pagkawala ng fallen immortal cosmos ay dapat na may kinalaman kay Dustin. Please don't worry. For the time being, ang fallen immortal cosmos ay maayos na nakatago. Ito ay ligtas sa ngayon. Maingat na iniwan ni Dustin ang mga detalye sa kanyang paliwanag. Mabuti yan. Parehong tuwang-tuwa sina Peterson the Taoist ancestor at Morphe sa balita. Dahil ang fallen immortal cosmos ay ganap na nakatago. Hindi na nila kailangang mag-alala pa tungkol dito. Maaari mo bang pagkatiwalaan ako ngayon? Isang mensahe mula sa magulong puno ng mundo ang tumunog sa soul sinang Dustin sa pamamagitan ng kanyang espiritual na kahulugan. Sa paglingon ni Dustin, napansin niya ang isang maliit na puno na nakatago sa malayo sa magulong kawalan. Itinago nito ang sarili sa isang hangganang espasyo ng 3,000 malaki at maliliit na universo. Isang mapaglarong ngiti ang sumilay sa mukha sa ibabaw ng puno. Sa pagkamangha ni Dustin, ang buong fallen immortal cosmos ay nabawasan sa laki ng prutas na nakasabit sa sanga ng magulong world tree. Well, that's really awesome. Unbelievable. Tuluyan ang natulala si Dustin habang dahan-dahan niyang binibigkas ang mga katagang iyon. Ang fallen immortal cosmos ay lumiit sa napakaliit na sukat. Paano ang mga nilalang na nasa loob nito? Apektado ba sila? Napuno ng pag-aalala si Dustin habang sunod-sunod na tanong niya sa magulong puno ng mundo. Huwag kang mag-alala, parang lumiit lang ang fallen immortal cosmos. Gayunpaman, isa lamang itong ilusyon at wala talagang pinagbago. Kabilang dito ang orihinal na batas ng magulong walang bisa sa pinakamataas na antas. Sa antas mo ngayon, hindi mo ito mauunawaan kahit na ipaliwanag ko sa iyo ang lahat. Sabi ng magulong puno sa mundo na may mapanuksong kulot ng labi. Sige, dahil ligtas na ang fallen immortal cosmos ngayon. Hindi ko na kailangang mag-alala pa. Bumaba kay Dustin habang tumatango sa magulong puno ng mundo. Hindi niya inaasahan na ang magulong puno ng mundo ay magbubunga ng isang malaking sorpresa sa kanya. Hindi katakataka na napakaraming makapangyarihang magsasaka mula sa iba't ibang cosmos ay nakipaglaban para sa puno sa dagat ng chaos kahit na ang kabayaran ng kanilang buhay. Libo-libong banal na Diyos ang pumasok sa prehistoric relic sa paghahanap sa magulong puno ng mundo noon. Ito na ngayon ay ganap na naiintindihan kay Dustin. Hindi. Imposible. Anong nangyari? Nasaan ang fallen immortal cosmos? Bakit hindi ko maramdaman? Damn it. Ang pagkabaliw ay dahan-daang pumasok sa napakakakaibang halimaw habang siya ay naghanap ng walang mga resulta na nagpapakita para dito. Hindi lamang napakamarahas ng thoroughly odd na hayop. Siya rin ay napakabangis. Kapag na-trigger ang kanyang galit. Ang kanyang galit ay sisubog na parang bomba at agad na gagawin siyang isang makinang pamatay. Human boy, tell me, anong nangyari? Magsalita ka o kakainin kita. Ang mga Scarlotte na mata ay bumaling kay Dustin habang ang napakalaking katawan ng napakakakaibang hayop ay naglalabas ng malakas na masamang aura. Nahugis tulad ng isang malaking kumpol ng naglalagablab na apoy. Dahil nakatayo si Dustin malapit sa lugar kung saan nakaistasyon ang fallen immortal cosmos. Hindi maiwasan ng kakaibang hayop na maghinala na dapat may alam ang taong ito tungkol sa pagkawala ng cosmos. Gusto mo akong kainin? Isa ka talagang halimaw. Kasing bangis at brutal na itinatanghal mo sa mga alamat. Panunuya ni Dustin.
Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi habang hawak niya ang reincarnation token sa kanyang kamay. Ang taong brat na ito ay alagad ni Peterson at ang may-ari ng Cosmos na nawala lang. Parehong pinahahalagahan siya ni na Peterson at Morphe. Biglang sigaw ni Yale. Bueno, bata, halika rito. Ang lubusang kakaibang hayop ay nag-unat ng kuko at iwinagayway si Dustin mula sa malayo. Isang malaking bilang ng mga tanikala ng kapangyarihan ng batas ang biglang lumitaw sa espasyo sa paligid ng Dustin at umalangaw-ngaw ang malalakas na kalabog habang gumagapang ito palapit na may balak na balutin at itali siya ng mahigpit, bilang isang katamtamang antas na banal na Diyos. Ang lubos na kakaibang hayop ay may malalim na pag-unawa sa batas ng pinakamataas na liwanag sa pagitan ng langit at ng lupa. Madali niyang pakilyusan ang batas sa bawat galaw niya. Walang pag-aalinlangan. Inactivate ni Dustin ang reincarnation token at nagpakita sa malayo sa isang kisap mata gamit ang magic nito. Ang batang brat na iyon ay masyadong kakaiba. Dapat ay mayroon siyang isang mahusay na kayamanan ng mahika sa kanyang mga kamay. Isang galit na dagandong ang lumabas sa lalamunan ng napakakakaibang hayop. Arg! Kahit na matagumpay na tumakas ang isang Cosmos, hindi ko akalaing magagawa rin iyon ng iba. Matapos makitang nawala si Dustin sa ilalim ng kanyang ilong, naramdaman ng kakaibang hayop ang kanyang galit na umabot sa sukdulan nito at agad siyang sumugod sa isang malapit na Cosmos. Ang kanyang malaking katawan ay gumagalaw na parang isang nakakatakot na bola ng kidlat. Boom! 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 Walang natira sa space barrier ng Cosmos habang pinunit niya ito sa pamamagitan ng alon ng kanyang malalakas na kuko. Ang lahat ng bagay sa loob ng Cosmos ay ganap na natanggal habang ang Cosmos ay gumuho sa kanilang paligid. Daan-daang milyong inosenteng nilalang ang agad na namatay at naging abo. Ang isa pang Cosmos ay nawasak ng mabangis na napakakakaibang hayop. Hindi may kikaila na ang kapangyarihan ng isang medium-grade na banal na Diyos ay kakilakilabot na mapanira. Lahat ng nabubuhay na nilalang sa loob ng 3,000 malaki at maliliit na universo ay nakakaramdam lamang ng lamig sa kanilang mga puso sa nakakatakot na tanawin. Tumigil ka! Ito ay isang kakilakilabot at walang awa na eksena na si Peterson ang Daoist Ancestor. Morphe, Andreas at lahat ng iba pang mga banal na Diyos ay hindi napigil ang umiyak. Na gustong itigil ito. Haha, huminahon ka. Napakaraming banal na Diyos na pinamumunuan ni Yale at Cadell ang hamarang sa kanilang daan. Lahat sila ay humagalpak ng masasamang tawa nang makita nila ang ekspresyon ng kawalan ng kakayahan sa mga mukha ng kanilang mga kalaban. Yale, Cadell, nakakahiya kayong mga traidor. Hindi ba kayo natatakot sa parusang ipapatupad nila Parker, Althea, at ng iba pang makapangyarihang Diyos kapag bumalik sila sa kapangyarihan? Peterson the Daoist Ancestor harshly scolded. Haha, ano ang mayroon ka na kailangan nating katakutin? Nakipag-alyansa na sina Hackett at Elliot sa hukbo ng mga nakahiwalay na alien space at babalik na sila. Sino na naman ang may pakialam kina Parker at Althea? Huwag mo kaming takutin sa kanilang mga pangalan. Nagsasawa na kami sa dati mong pakulo. Hindi natin alam kung sino sa atin ang huling tatawa. Baka ikaw pa ang maparusahan. Isang malamig na panunuya ang bumabalot sa mukha ni Yale sa bawat salita. Alam na ng lahat na siya ay taksil na sumapi sa puwersa ng mga Diyos ng kadiliman. Wala na siyang balak na ilihim pa ito. Humph! Hindi na natin kailangang hintayin na parusahan ka ni Parker at Althea. Kaya ko na, isang mahinang boses ang biglang umalangaw-ngaw na parang kulog mula sa malayo sa magulong kawalan. Kasabay ng nagliliyab na sound wave. Isang makapangyarihang kabayong pandigma ang lumitaw sa di kalayuan. Tumakbo ito sa magulong kawalan sa bilis ng kidlat. Nakaupo sa kabayo ang isang general na nakasuot ng gintong damit. Hawak niya ang isang nakakatakot na sibat sa kanyang kamay at may iba't ibang misteryosong watawat ng digmaan sa kanyang likod. Isang sulyap lang ang kailangan ng isa para makita ang kanyang kamahalan. Mabilis na nakita ni Dustin na sa isa sa mga misteryosong watawat sa likod ng general. May nakasulat na letrang J. Ano ang pamilyar na sensasyon na ito? Itong klaseng aura at itsura. Parang nakita ko na siya dati.
Napaisip si Dustin sa sarili. Si Jarvis, isa sa 12 Divine General. Parehong bulalas ni Peterson at Morphe sa mahinang boses. Anong ginagawa ng isang general mula sa Heavenly Court dito? Laking gulat ni Yale at Cadell sa hitsura ng misteryosong general. Humph! Jarvis! Kahit na ang mukha ng lubusang kakaibang hayop ay naging baluktot. Ang Heavenly Court ay isa sa mga pangunahing makapangyarihang puwersa ng mga Diyos ng liwanag. Noon, sa pamumuno ng Jade Emperor at Queen Siobhan, ang mga general ng Heavenly Court ay pumatay ng maraming Diyos ng kadiliman. Sila ang pangunahing dahilan kung bakit ang mga Diyos ng kadiliman ay natalo sa digmaan at walang pagpipilian kundi ang tumakas patungo sa mga nakahiwalay na espasyo ng dayuhan. Sa makatuwid, isang malamig na panginginig ang gumapang sa ilalim ng balat ng napakakakaibang hayop nang makita nito ang general mula sa Heavenly Court. Peterson, Morphe, ang tagal na, kamusta? Bati ni Jarvis, we're fine. Hindi namin inaasahang makikita ka dito pagkatapos ng maraming taon. Sagot ng dalawa, magkatabi silang tatlo noon. Lahat sila ay mga Diyos ng liwanag. Kaya natural na kilala nila ang isa't isa. Guro, ang taong ito ay talagang mula sa kagalang-galang na hukuman ng langit. Nagtatago sa isang walang laman sa malayo. Tinanong ni Dustin si Peterson gamit ang kanyang espiritual na kahulugan. Tama iyan. Noon, ang Jade Emperor at Queen Siobhan ay may 12 sikat na Divine Generals. Bawat isa sa kanila ay napakalakas. Ang 12 banal na general na ito ay lumaban dito at doon at nagsilbing espada ng langit na hukuman. Gayunpaman, may alingaw-ngaw na lahat sila ay namatay sa huling malaking digmaan. Hindi ko akalain na may makikilala talaga ako ngayon. Sagot ni Peterson. Ang mga banal na general sa ilalim ni Reyna Siobhan. Natigilan si Dustin sa pagbanggit ng pangalan. Noong nakaraan, si Dustin ay pumasok sa Earth pagkatapos dumaan sa ilang mga mapanganib na pangyayari sa Yellow Cosmos. Sa isang pagkakataon, nakatagpo siya ng isang espiritual na bahagi ng kaluluwa na iniwan ng isang malakas na mandirigma. Inangkin niya na siya ang pinakamakapangyarihang banal na general ng Reyna Siobhan. Gayunpaman, isa sa mga subordinate ni Elliot ang nagtayo sa kanya at sinira ang kanyang banal na core. Natutunan ni Dustin ang heavenly fighting skill mula sa spiritual soul fragment ng Divine General. Hindi niya inaasahan na makakatagpo siya ng isa pang banal na general ni Reyna Siobhan sa ganitong sitwasyon. Yale! Nakagawa ka ng matinding pagtataksil. Paano nakipagsabuatan ang isang Diyos ng liwanag sa mga Diyos ng kadiliman? Ngayon, sa pangalan ng Heavenly Court, ibibigay ko sa iyo ang banal na paghatol. Sabi ni Jarvis sa nangingibabaw na tono habang pinandilatan ng malamig at matatalim na mata si Yale. Whoosh! Isang malakas na puwersa ang biglang lumabas sa kanyang katawan. Hinawakan niya sa kamay ang makintab na sibat at itinutok kay Yale. Parang ni-freeze niya ang paligid dahil lang sa nakakatakot niyang aura. Sa isang iglap, huminga ang kanyang kabayo sa langit. At sumugod na parang kidlat. Sa tingin mo ba mapipigilan mo ako dahil lang sa Heavenly Court ka? Galit na sigaw ni Yale. Mabilis siyang nag-transform sa 3 avatar. Bawat isa sa kanila ay may hawak na fly whisk. Ikinaway nila ang kanilang mga fly whisk pasulong habang si Jarvis ay nagmamadaling pumasok. Ang kanyang tunay na katawan ay nakatago sa isa sa mga avatar na ito. Madali niyang baguhin ang kanyang posisyon sa kanyang kalooban at walang paraan upang matukoy kung alin ang tunay. Bang! Malakas na itinulak ni Jarvis ang kanyang sibat. Ang napakalaking energy ron ay lumilipad palabas sa lahat ng direksyon habang ang sibat ay patuloy na humaharurot pasulong. Ang makintab na sibat, tulad ng isang puting ilog ng mga bituin, ay umungal at napunit sa kalawakan habang nakatutok ito sa Yale. Pagkatapos ay itinaas ng 3 magkakahawig na avatar ang kanilang mga fly whisk at sinubukang harangan ang sibat. Ang pag-atake ni Jarvis ay napakalakas kaya't si Yale ay walang gaanong espasyo para makagalaw. Boom! Boom! Ang sibat ay bumangga sa mga fly whisk habang ang walang katapusang mga pira-piraso ng enerhiya ay lumundag at kumalat sa lahat ng direksyon. Ang magulong kawalan ay agad na gumuho mula sa backlash ng 2 magkasalungat na strike.
Ang nakakakilabot na aura ng labanan ay naging dahilan upang manginig sa takot ang lahat ng nilalang sa 3,000 malalaki at maliliit na universo. Maging ang mga banal na Diyos ay nabigla. Ang isang malaking bilang ng mga mahihinang nilalang ay gumapang na sa lupa, na natatakot sa kanilang kaligtasan. Nagsimula silang tumawag at manalangin sa kanilang mga Diyos na protektahan sila. Bumagsak. Sa isang iglap, lahat ng avatar ni Yale ay napilitang umatras. So what if you have hidden your real body in one of those avatars? Isa-isa ko lang silang tatanggalin hanggang sa matapos kita. Itinaas ni Jarvis ang kanyang sibat na direktang nakaturo kay Yale at agresibong sumugod muli. Ang 12 banal na general ay napakahusay sa pakikipaglaban. Talagang karapat dapat sila sa kanilang reputasyon. Maging sina Peterson at Morphy ay natulala sa kanilang nasaksihan. Sali na rin tayo. Nagkatinginan ang dalawa at sabay na lumabas. Kinuha nila ang lubusang kakaibang hayop at si Kedel. Nandito na rin tayo. Ang iba pang mga banal na Diyos, tulad ni Hendries, ay sumugod din at sumama sa labanan. Nakaharap nila ang humigit kumulang 20 preliminary grade na banal na mga Diyos kasama ng mga Diyos ng kadiliman at ang mga mula sa nakahiwalay na mga dayuhan na espasyo. Gayunpaman, Chandreyes at ang kanyang mga kasama ay pawang mga makapangyarihang mandirigma na nakamit ang mataas na antas. Kahit na medyo nahihigitin sila, hindi sila dahado. Nagsimula ang isa pang matinding labanan. Hawak ang Celestial pala sa kanyang kamay. Inatake at pinigilan ni Peterson ang kakaibang hayop. Ang umaalingaw-ngaw na banal na liwanag ang bumasag sa kawalan sa kanilang paligid. Ang lubusang kakaibang hayop ay naglabas ng malisyosong aura. Gumugulong at nagkakalat na parang isang higanting madilim na ulap. Ang sigla ng dugo nito ay parang dagat, habang ang katawan nito ay parang demonyo. Bilang isa sa mga sikat na mabangis na hayop mula noong sinaunang panahon. Ang lubusang kakaibang hayop ay talagang makapangyarihan. Nakatakas ito mula sa pagkakahawak ng Celestial Palace at sinunggaban si Peterson. Habang nagmamadali itong lumapit sa kanya, nakaramdam si Peterson ng matinding pressure. Si Peterson, sa kabilang banda, ay dating isa sa pinakatanyag na medium grade na Diyos sa 3,000 malaki at maliliit na universo. Habang unti-unting bumabawi ang kanyang lakas at nasanay sa kanyang orihinal na katawan. Ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay unti-unting bumabalik sa kanyang sukdulan gaya noong sinaunang panahon. Dahil dyan, ang mga ordinaryong Diyos na may katamtamang grado ay walang kapantay para sa kanya. Bumagsak. Sa matinding labanan na nagaganap ng sabay-sabay, si Yale ang unang bumaba. Ang kanyang 3 avatar ay tahasang dinurog ng makapangyarihang sibat ni Jarvis. Sa matinding husay ni Jarvis, maging ang espiritual na kaluluwa ni Yale ay nabasag. Boom! Boom! Ang pagsabog ng katawan ni Yale ay lumikha ng enigmatic space turbulence. Ilang kalapit na universo ang naramdaman ang epekto. At maraming malalaking bitek ang agad na lumitaw sa mga hadlang sa kalawakan. Ang magulong thunderbolts at space storm at unos ay bumuhos sa mga bitek na ito. Ang mga nakapalibot na universo ay yumanig ng husto at nagkaroon din ng matinding pinsala. Bago sila nawasak, naglabas si Jarvis ng mga ilang daang watawat ng digmaan. Agad niyang itinapon ang mga ito sa direksyon ng mga universo na naapektuhan ng kanilang labanan. Ang mga watawat ay agad na nawala sa kawalan at lumitaw sa bawat universo. Ang bawat isa sa mga watawat ng digmaan ay naglabas ng mga banal na enerhiya na dahan-daang nag-aayos sa mga sirang universo. Bukod dito, naglabas din ang mga watawat ng malalakas na lakas ng batas na pumipigil sa pagpasok ng mga kulog, bagyo, at mga fragment ng kalawakan sa pamamagitan ng mga bitek sa kalawakan. Bago magkapira-piraso si Yale, napuno ng panghihinayang ang kanyang kaluluwa. Habang palihim siyang sama-sama sa mga Diyos ng kadiliman. Naisip niyang tataas ang kanyang katayuan at mas marami pa siyang magagawa. Hindi niya inaasahan na mamamatay siya ng ganito. Sa harap ng isa sa 12 banal na general, siya ay naging walang magawa. Ang kanyang malupit na kamatayan ay nakikita ng iba pang mga Diyos ng kadiliman. Retreat. Tapos na tayo dito.
Kahit na ang kakaibang hayop at si Cadell ay natigilan habang nasaksihan nila kung paanong walang awang at walang kahirap-hirap na natalo ni Jarvis ang katawan at kaluluwa ni Yale. Sumenya sila sa iba pa nilang mga kasama na umatras kaagad. Kung hindi ay maranasan nila ang parehong kapalaran bilang Yale. Sa totoo lang, nang si Cadell at ang thoroughly odd na hayop ay nakaharap sa Morphy at Peterson ayon sa pagkakasunod-sunod. Sila ay nawawalan din ng kanilang lupa. Napagtanto nila na hindi sila kapantay ng mga banal na Diyos na ito. Kaya naghihintay sila ng pagkakataong makatakas mula sa labanan. Sa sandaling tumakas ang dalawang katamtamang antas na mga banal na Diyos. Ang mga Diyos ng kadiliman at ang mga miyembro ng nakahiwalay na mga alien space ay hindi nang ahas na manatili ng matagal. Nagsimula na rin silang maghiwa-hiwalay sa iba't ibang direksyon. Mga duwag. Pumanda sila. Itinulak ni Jarvis ang kanyang kabayong pandigma pasulong. Agad niyang itinaas ang kanyang sibat at tinusok ito sa katawan ng isa sa mga tumatakas na preliminary grade divine gods. Habang binunot niya ang sibat, nabasag kaagad ang katawan ng banal na Diyos. Nakikita ang lahat ng mga aksyon at napagtanto na kailangan nila ng tulong sa paghabol sa mga tumatakas na mga kaaway. Lumabas si Dustin mula sa kawalan kung saan siya nagtatago. Haha, tulungan mo ako sa paglilinis. Mabilis na ibinuka ni Dustin ang kanyang bibig habang ang isang lumilipad na espada ay kumalas at bumulong palabas. Matindi nitong nilaslas ang magulong kawalan. Swish! Splat! Nagdulot ng kalituhan sa bilis ng kidlat. Ang lumilipad na espada ay nilaslas at pinutol ang ilang nilalang mula sa nakahiwalay na mga alien space. Kabilang sa mga Diyos ng kadiliman at mga nilalang mula sa nakahiwalay na mga alien space. Maraming nilalang ang nasa banal na kaharian. Masyado silang mahina para ipagtanggol ang sarili laban sa lumilipad na espada ni Dustin. Kaya madali silang napatay. Namangha si Jarvis sa kaiganhawahan ng husay ni Dustin dahil kaya nitong pumatay ng ilang kalaban sa isang iglap kahit na nasa malalayong lugar na sila. Nagulat siya sa kapangyarihang ipinakita ni Dustin bilang isang mandirigma na nasa Divine Realm pa rin. Kasabay nito, isang malaking bagay ang nakakuha ng kanilang atensyon. Tumigil ang lahat sa paggalaw at nagkaroon ng nerbiyos na kapaligiran sa buong universo. Sa 3,000 malaki at maliliit na universo, maririnig ang malalaking tunog mula sa isang tiyak na lokasyon. Pumalakpak, pumalakpak. Tila may isang dambuhalang tambol na pinapalo. O tunog ng tibok ng puso ng may ritmo. Ang tunog ay malinaw na umalangaw-ngaw at umalangaw-ngaw sa buong 3,000 malaki at maliliit na universo. Ang lahat ng mga nilalang, kabilang ang mga mortal lamang, ay maaaring madama ang kakaiba at malalakas na tunog. Hindi. Dapat iyon ang galaw ng masamang sanggol. Napatingin silang lahat sa direksyon ng tunog. Malaki ang pagbabago sa kanilang mga mukha habang patuloy nilang naririnig ang nakakatakot na tunog. Ang direksyon kung saan malinaw nilang naririnig ang mga bits ay mula sa Yellow Cosmos. Ang parehong Yellow Cosmos kung saan matatagpuan ang Earth. Tere na at tingnan natin. Sumakay si Jarvis sa kanyang kabayong pandigma at tumakbo patungo sa direksyon ng Yellow Cosmos. Malapit na sumunod sina Peterson at Morphy at tumungo din sa parehong direksyon. Ginamit ng lahat ng iba pang mga banal na Diyos ang kanilang mga kakayahan sa paggalaw ng katawan at sumugod. Please, tulungan mo akong alagaan ang fallen immortal cosmos. Sabi ni Dustin sa magulong puno ng mundo. Sa oras na ito, ang magulong puno ng mundo ay nagtatago sa isang sulok ng 3,000 malalaki at maliliit na universo kasama ang fallen immortal cosmos. Si Dustin lang ang may kakayahang makadama kung nasaan ito at makausap ito. Ang kanyang espiritual na pakiramdam ay tumawid na sa fallen immortal cosmos at natagpuan na ang lahat ay maayos. Tila ang fallen immortal cosmos ay lumiit sa laki ng isang prutas at pasimpleng nakasabit sa isa sa mga sanga ng magulong puno ng mundo. Kamangha-manghang, kahit nasa laki na iyon. Ang panloob na espasyo ay hindi naapektuhan para sa alinman sa mga nilalang at naninirahan sa loob. Isa pa rin itong normal na malawak na mabituing universo. Don't you worry. I have integrated myself with this cosmos. Ang aking paglaki ay mabuti para dito. Ganun din. Maganda rin sa akin ang development nito.
Kaya siguradong paprotektahan ko ito ng mabuti. Makakasiguro ka, sabi ng magulong puno ng mundo. Salamat. Alam ni Dustin na totoo ang sinabi ng magulong puno ng mundo. Pinagkatiwalaan niya ito sa kanyang buhay. Sa Fallen Immortal Cosmos, ang kanyang avatar, na may taas na 1,000,000 talampakan, ay nagningning ng banal na ningning. Nakatayo ito sa mabituing kalangitan ng sansinukob at kahit nasa napakalaking sukat nito, mitiig ang ipinaliwanag nito ang nangyari sa mga nilalang, upang ang lahat ay makapag-focus sa paglilinang sa kanyang nakakaaliw na paliwanag at proteksyon. Ang lahat ng mga nilalang ay gumaan ang loob. Hindi nagtagal, naibalik ang kaayusan sa Fallen Immortal Cosmos. Lahat ng nilalang ay nakabalik sa kanilang normal na buhay. Ang paglilinang, hindi na kailangang sabihin, ay pa rin ang pinakamahalagang bagay para sa kanilang lahat. Pagkatapos nito, ginamit ni Dustin ang kanyang kakayahan sa paggalaw ng katawan at sumugod sa direksyon ng Yellow Cosmos. Pagkatapos ng kanyang mga kasama na nauna sa kanya, ilang sandali pa, dumating siya sa magulong kawalan kung saan naroon ang Yellow Cosmos. Si Jarvis, Peterson, Morphe, Andreas at iba pang mga banal na Diyos ay nakatayo lahat sa walang hanggan na magulong walang laman, na nakatitig sa Yellow Cosmos sa harap nila. Lumapit si Dustin sa kanila. Maraming array sa labas ng space barrier ng Yellow Cosmos. Nakakabingi ang tunog habang ang mga bandera ng hanay ay pumapalpak sa hangin. Napanganga si Dustin sa nakita. Mayroong hindi bababa sa 10,000 arrays na nakaayos sa labas ng Yellow Cosmos. Naghinala pa siya na maaaring mahigit 100,000 sila. Napakaganda ng mga arrays na ganap nilang pinaghiwalay ang magulong void at ginawa itong natural na bangin, na lumilikha ng isang nakahiwalay na vacuum zone. At sa nakahiwalay na vacuum zone na iyon ay ang Yellow Cosmos. Bilang karagdagan sa napakalaking bilang ng mga array, mayroon ding iba't ibang mga ron ng batas na makapal ang laman. Tulad ng mga makukulay na ribbon, na nakapalibot sa Yellow Cosmos. Ang mga rune na ito ay inilagay dito at inayos ng mga makapangyarihang mandirigma gamit ang kapangyarihan ng batas upang pigilan ang mga nilalang mula sa ibang mga universo na makapasok sa Yellow Cosmos. Bukod dito, pinigilan din nila ang pag-alis ng mga nilalang sa loob ng walang tamang dahilan. Isa ito sa mga sistemang ipinatupad na nagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa Yellow Cosmos. Bilang karagdagan, tulad ng mga rune, nakita ni Dustin ang mga dark space zone na lumulutang sa lahat ng direksyon sa paligid ng Yellow Cosmos. Laking gulat niya nang makitang ang bawat madilim na zona ay talagang isang mapanganib na lugar. Ang sinumang nilalang na gustong pumasok sa Yellow Cosmos ay kailangang dumaan sa maraming mapanganib na hamon at sitwasyon. Kabilang ang mga madilim na lugar. Sa kabuuan, mayroong higit sa 10,000 array, rune at dark zone. Lahat ng tatlong uri ng mga paghihigpit ay labis at parehong nakakatakot. Maliwanag. Itinayo sila dito upang ihiwalay ang Yellow Cosmos mula sa labas ng mundo. Nagkaroon pa, malabo na naramdaman ni Dustin na bilang karagdagan sa tatlong mga paghihigpit. Mayroon ding iba pang mas nakakatakot at hindi kilalang mga panganib na nakakubli sa Yellow Cosmos. Nang malapit na siya sa Yellow Cosmos, malalaman niya kung ano ang hindi alam at nakakatakot na mga panganib na iyon. Sobra ito. Exaggerated ang defense system nila. Ungol ni Dustin sa mahinang boses nang biglang bumagsak ang lamig mula sa kanyang gulugod. Dapat ay may nangyari sa nakaraan na ginawa nilang i-install ang mga panlaban na ito tulad nito. Alam niyang sa lakas niya ngayon. Madudurog agad siya sa oras na makalapit siya sa Yellow Cosmos. Walang ganap na posibilidad na mabuhay. Kagagaling lang niya mula sa isang malapit na kamatayan na labanan. Sa dalawang banal na Diyos. Wala pa rin siya sa kanyang pinakamabuting antas. Subconsciously, hindi niya maiwasang mapa-atres ng 2 hakbang at dumistansya sa Yellow Cosmos. Ang mga ron ay tila binalik ang tingin sa kanya at kinukutya siya sa kanyang pag-aalinlangan. Hindi nakapagtataka na ang Yellow Cosmos ay nasa dulo na ng kanyang buhay. Ang batas ng pinakamataas na kaliwanagan ay nawawala. At ang espiritual na enerhiya ng langit at lupa ay kumalat ng manipis.
Ito ay hindi na isang angkop na lugar para sa mga nabubuhay na nilalang upang linangin at isang basura lamang ng oras at mga mapagkukunan. Ito ay ganap na nakahiwalay sa pamamagitan ng mga nakakatakot na pamamaraan na ito. Dahil hindi ito maaaring mapunan muli mula sa magulong walang laman sa labas sa loob ng mahabang panahon. Ang enerhiya nito ay natural na mauubos ng dahan-dahan. Sabi ni Dustin na nakakunot ang noo. Noong sinaunang panahon, ang Yellow Cosmos, lalo na ang Earth, ay isa sa pinakamakapangyarihan at mahalagang puwersa sa 3,000 malaki at maliliit na universo. Bagamat minsan na itong hindi maiiwasan sa lahat ng mundo at cosmos. Hindi inaasahan ni Dustin na haantong ito sa ganito. Ito ay medyo nakapanlulungo. Napabuntong hininga siya sa naisip. Pumalakpak. Pumalakpak. Ang mga nakakatakot na tunog ay parang walang tigil na kulog na umalangaw-ngaw. Parang tibok ng puso, pero malakas at dumadagandong. Bawat pintig ay tila humahatak sa puso ng bawat isa. Kaya sinusundan nila ang kakaibang ritmo. I think I know what is happening. No, I'm sure. Nagsisimula ng mapisa ang maldita na masamang sanggol na iyon. Sabi ni Jarvis na may galit sa mukha. Tama ka. Bago umalis si Parker, sinabi niya na kung isang araw, ang masamang sanggol ay magkakaroon ng tibok ng puso. Pagkatapos ay hindi magtatagal bago ito mapisa at matanggal sa kanyang shell. Napabuntong hininga si Peterson. Mukhang pagkatapos ng mahabang panahon, ang masamang sanggol ay sumipsip ng sapat na enerhiya at sa gayon ito ay nagsimulang mapisa. Ito ay handa na para sa mundo. Nagdilim ang mukha ni Morphe. Walang Diyos ng liwanag ang gustong makakita nito. Noon, ang mga makapangyarihang mandirigma tulad ni Parker at Althea ay namuno sa mga Diyos ng liwanag at gumugol ng maraming oras at lakas upang aisil ang Earth at ang Yellow Cosmos. Ang layunin ay ihiwalay ang Earth at ang Yellow Cosmos mula sa magulong kawalan sa labas. Nais nilang pigilan ang masamang sanggol na sumipsip ng enerhiya mula sa magulong kawalan sa labas. Binagalan nila ang proseso, sa kasamaang palad. Hindi nila ito napigilan. Sa hindi inaasahan. Pagkatapos ng mahabang panahon, ang masamang sanggol ay sumisipsip pa rin ng sapat na dami ng enerhiya. Sa katunayan, nakita na nina Parker, Althea at ng iba pang makapangyarihang mandirigma ang sitwasyong ito. Nang umalis si Parker, bumantong hininga siya at iginiit na isang araw. Ang masamang sanggol ay mapipisa at mapabilang sa atin. Biglang sabi ni Jarvis, higit pa rito, nakuha ni Hackett at Elliot ang lihim na paraan ng pagdadalisay ng masamang sanggol na ito mula sa isang namamahala na Diyos mula sa ilang nakahiwalay na alien space. Minsang sinabi ni Parker na sa sandaling ipinanganak ang masamang sanggol na ito. Kahit na sina Hackett at Elliot ay maaaring hindi ito makontrol. At kung ang masamang sanggol ay wala sa kontrol, ito ay tiyak na magwawasak at hindi masasabing mga sakuna na kaganapan para sa 3,000 malaki at maliliit na universo. Walang makakaligtas, walang sino man. Bulong ni Jarvis. Dati siya ay isa sa mga pangunahing general ng langit na hukuman at alam ang maraming sikreto. Haha, ang galing. Kalahati. Hindi magtatagal ay isisilang na ang masamang sanggol. Tayong mga Diyos ng kadiliman ay maghahari muli sa lahat. Ang utang ng dugo na inutang sa atin ng mga Diyos ng liwanag ay ganap ng mabayaran. Ang umalingaw-ngaw na tawa ng sinaunang thoroughly odd na hayop at kedel ay nagmula sa malayong magulong kawalan. Si Jarvis na isa pang banal na general. Si Peterson the Daoist ancestor at Master Morphe ay nasa masamang kalagayan. The evil baby now has a heartbeat. Siguradong malalaman ni Hackett at Elliot ang tungkol dito at babalik. Napabuntong hininga si Peterson the Daoist ancestor. Jarvis. Tungkol sa mga banal na Diyos tulad ni Parker, Althea at iba pang makapangyarihan. Mayroon ka bang ideya kung nasaan sila ngayon? Lumingon si Master Morphe kay Jarvis at nagtanong. Tanging ang makapangyarihang divine gods tulad ni Parker, Althea ang may lakas na lumaban kina Hackett at Elliot. Dahil dito, gustong malaman ng bawat banal na Diyos ng liwanag ang sagot. Hindi lang si Master Morphe. Hindi ko alam. Sagot ni Jarvis na umiling. Noon, umalis sina Parker, Althea,
Frost at iba pang makapangyarihang mandirigma sa 3,000 malalaki at maliliit na cosmos at pumasok sa Sea of Chaos. Ngayon, walang nakakaalam ng kanilang kinaroroonan. Tila nawala silang lahat sa lakas na taglay nila. Kung gusto nilang magtago, mahirap malaman ng mga ordinaryong tao ang kanilang kinaroroonan. Gayunpaman, minsan kong narinig mula kay Jade Emperor na maaaring pumasok sina Parker at Althea sa Sea of Chaos. Doon ay sinubukan nilang makapasok sa ilan sa mga kilalang ipinagbabawal na lupain. Upang maghanap ng mga pagkakataong makalusot, posible rin na pumasok sila sa ilang breaking point sa Sea of Chaos at sinubukang maghanap ng iba pang lugar na hindi natin alam. Pero haka-haka ko lang ang lahat. Maaari pa rin akong magkamali tungkol dito. Dagdag ni Jarvis. Kung ganoon, malalaman mo ba kung nasaan si Jade Emperor at Reyna Siobhan? Si Peterson ang Daoist Ancestor at Morphe ay nasa sabik sa posibilidad. Noon, sa suporta ni na Parker, Althea at iba pang makapangyarihang banal na Diyos. Parehong pinasyahan ni na Jade Emperor at Reyna Siobhan ang korte ng langit at nagkaroon ng malakas na apela sa Diyos ng magaan na panig, hanggat humihingi sila ng tulong. Hindi mabilang na mga banal na Diyos ng liwanag ang lalabas at susuportahan sila. Higit pa rito, sinabing si Jade Emperor at Queen Siobhan ay nagkaroon na ng potensyal na makalusot at maging premium grade divine gods. Gayunpaman, upang linangin ang isang lihim na pamamaraan at pagsama-samahin ang pundasyon, kinailangan nilang sugpuin ang kanilang cultivation base at antalahin ang pambihirang tagumpay. Kung makakabalik si Jade Emperor at Queen Siobhan, ito ang magiging pinakakapanabik at masayang balita para sa mga Diyos ng light side. Oo, sa katunayan, alam ko kung nasaan si Jade Emperor at Reyna Siobhan. Nanatiling nakikipag-ugnayan ako sa kanila sa buong taon. Sa katunayan, ang dahilan kung bakit ako bumalik sa 3,000 malaki at maliit na cosmos sa pagkakataong ito ay dahil tinanong ako ni Jade Emperor at Reyna Siobhan. Mukhang alam na nila na malapit ng mapisa ang masamang sanggol. Kaya pinabalik nila ako para mag-imbestiga at mangalap ng karagdagang impormasyon. Sabi ni Jarvis, nakita ko, Peterson the Daoist Ancestor at Morphe sabay-sabay na tumango. Pagkatapos, ang 3 medium grade na Diyos, si Peterson ang Daoist Ancestor, Master Morphe, Jarvis, ay patuloy na nagbabantay sa 3,000 malaki at maliit na cosmos. Sa lahat ng sansinukob, ang lahat ng mga magsasaka ay bumagsak at sumuko sa 3 katamtamang antas na mga banal na Diyos, na nagpapahayag ng kanilang suporta at pagpayag na sundin ang kanilang mga utos. Sa katunayan, ang lahat ng mga nilalang sa 3,000 malaki at maliit na cosmos ay pag-aari ng Diyos ng liwanag na bahagi. Noon, nang matalo ang panig ng Diyos ng kadiliman, pinamunuan nila ang lahat ng kanilang mga tao at inutusan silang umatras. Hindi pa nagtagal, may ilang mga banal na Diyos na hindi kabilang sa magkabilang panig. At ang ilan ay mula sa Diyos ng liwanag na bahagi ngunit may lihim na motibo na tumalikod at nag-udyok ng mga alon upang guluhin ang kaayusan ng 3,000 malaki at maliit na cosmos. Ngayon, ang 3 medium grade na banal na Diyos ng liwanag ay personal na namamahala sa 3,000 malaki at maliit na cosmos. Ito ay nasiyahan ang mga nilalang ng lahat ng cosmos at nanirahan. Pagkatapos ng lahat, ang 3 medium grade na divine god na ito ay pag-aari ng Diyos ng light side. Pinamunuan nila ang 3,000 malaki at maliit na cosmos, at maging ang lahat ng mga universo. Wala sa mga nilalang mula sa iba't ibang cosmos ang nahirapang tanggapin ito. Samantala, bumalik si Dustin sa Fallen Immortal Cosmos. Sa oras na iyon, ang Fallen Immortal Cosmos ay lumipat na sa orihinal nitong posisyon. Dinala ito ng magulong puno ng mundo at nakatagong mabuti sa malayong magulong walang laman sa pinakaliblib na gilid ng 3,000 malaki at maliit na cosmos. Bagamat nalutas na ang krisis ng Fallen Immortal Cosmos, hindi pa rin naging komportable si Dustin. Pakiramdam niya ay may iba pa. Kaya naman nagpasya siyang itago ang Fallen Immortal Cosmos. Alam niya na nakasakit siya ng maraming banal na Diyos. At ibinulong at ipinasa sa paligid na mayroon siyang malaking kayamanan sa kanya.
Sa totoo lang, napakaraming Divine God ang may masamang intensyon sa kanya. At ang Fallen Immortal Cosmos at ang mga nilalang na nasa loob nito ay naging isang drag na siyang pinakamalaking kahinaan niya. Pumalakpak, pumalakpak, pumalakpak. Isang kakaiba at booming heartbeat sound ang maririnig sa buong Yellow Cosmos. Umalangaw-ngaw ang bawat kalusko sa magulong kawalan kung saan matatagpuan ang 3,000 malalaki at maliliit na mundo. Naririnig ng lahat ng mga nilalang ang patuloy na paghampas nito na parang kulog. Gayunpaman, ang kakaibang tibok ng puso na ito ay may isang tiyak na pattern. Pagkaraan ng ilang oras, ito ay titigil ng biglaan tulad ng pagsisimula nito. Napansin ng mga nilalang na isang beses lang ito magri-ring sa pagitan ng 9 na araw. Ang patuloy na pag-ring sa kabilang banda ay tatagal ng 2 o hanggang 3 araw. Matapos ang huling pagkakataong huminto ito, tumunog muli ito makalipas ang 9 na araw. Ayon sa haka-haka ng 3 medium grade na Diyos kasama si Peterson ang Taoist ancestor. Ang bilang na 9 ay kumakatawan sa matinding pagkalalaki at ang masiglang sigla. Ito ay isang senyales na ang masamang sanggol ay lumalaki at umuunlad ng maayos. Sa Fallen Immortal Cosmos, nagsagawa si Dustin ng isang mahusay na reforma sa buong cosmos. Ginawa niya ang lahat ng lihim na pamamaraan ng paglilinang at maging ang maraming banal na kasanayan na magagamit sa publiko. Ipinalimbag pa niya ang mga ito sa isang polyeto at ipinamahagi ng malawakan. Sa buong cosmos, sa loob ng cosmos, ang lahat ng mga mapagkukunan ng paglilinang ay ipinamahagi ni Master Kevin. Kasama ang iba pang mga senior na miyembro sa Cosmos. Ang prinsipyo ng pamamahagi ay ihandog ang lahat ayon sa kanilang mga pangangailangan. Kasabay nito, hinikayat ni Dustin ang lahat ng makapangyarihang master sa Cosmos na magkusa na simulan ang pagtuturo sa nakababatang henerasyon sa paglilinang. Kung mas bata sila, mas mabuti. Dahil dito, ang mga hangganan ng lahat ng mga sekta, angkan at mga species ay sa panimula ay nawasak. Nagkaroon na ngayon ng malayang daloy ng kaalaman at impormasyon na maipapasa mula sa isang tao patungo sa isa pa ng walang anumang pagkiling. Siyempre, mayroon ding ilang mga sekta, angkan, o mga matatanda na may napakahigpit na tradisyon na mahigpit na nagbabawal sa pagbabahagi ng naturang kaalaman. Sa simula, tumanggi silang ibunyag ang mga lihim na pamamaraan ng paglilinang ng kanilang sariling mga sekta. Sa pag-aakalang ihihiya nila ang kanilang mga ninuno kung gagawin nila ang hiniling ni Dustin. Gayunpaman, sa ilalim ng pamimilit at nakakumbinsi na kakayahan ni Dustin, sa wakas ay pinili nilang suportahan siya. Sa lalong madaling panahon, sa ganitong uri ng pagbabahagi ng mapagkukunan. Hindi lamang ang mga kabataang henerasyon, kundi pati na rin ang mga makapangyarihang matatanda ay nakinabang ng malaki. Sa loob ng cosmos, karamihan sa lakas at kakayahan ng mga nilalang ay sumulong ng mabilis. Ang isang malaking bilang ng mga tunay na immortal, mga gintong immortal, mga immortal sa lupa at mga immortal sa langit ay nagsama-sama. Bilang isang cultivator sa antas ng ninuno ng sekta na dating nangunguna sa food chain, maaari lamang siyang maging pangunahing disipulo sa ilang maliliit na sekta. Bukod dito, pagkatapos na maunawaan ng isang grupo ng mga elder ang mga banal na kasanayang ibinigay ni Dustin, nagkaroon sila ng mas malalim na pag-unawa dito at nakapasok sa Divine Realm. Di nagtagal, mayroong mahigit 100 cultivator sa Divine Realm na lumilitaw sa Fallen Immortal Cosmos. Sa kanila, si Master Kevin ay pilit na nakapasok sa Divine Realm sa tulong ng 2 medium-grade na Divine Gods. Si Peterson the Taoist Ancestor at Master Morphe. Ang 8 Stone Saints ay umunlad din at sama-sama. Nakapasok sila sa Divine Realm sa pamamagitan ng kanilang sariling paglilinang. Idagdag pa ang daan-daang alipin ni Dustin sa Divine Realm. Ang bilang ng mga cultivator sa Divine Realm sa Fallen Immortal Cosmos ay magiging mas kamangha-mangha. Madali nitong malampasan ang anumang iba pang cosmos sa loob ng 3,000 malaki at maliit na universo. Haha, boy, hintayin natin. In no time, this cosmos will level up to a middle grade cosmos. Sa panahong iyon, maaaring may isang banal na Diyos na ipinanganak sa cosmos na ito.
Sabi ng magulong World 3 kay Dustin. Talagang mabuti iyan. Tuwang-tuwa si Dustin. Kapag na-upgrade na ang Fallen Immortal Cosmos sa Middle Grade Cosmos, magkakaroon ito ng mas mataas na pagkakataon na makagawa ng isang banal na Diyos. Ito ay dahil sa Middle Grade World. Pinahintulutan ng pinakamataas na batas ng langit at lupa na maipanganak ang isang maliit na bilang ng mga banal na Diyos. Ngunit ngayon, sa 3,000 malaki at maliit na cosmos, ang lahat ng mundo ay mababa ang antas. Sa kapaligiran ng langit at lupa tulad nito, maaaring walang Diyos na Diyos. Okay, gagawin namin yan. Sana dumating na ang araw na ta. Sabi ni Dustin. Sa mga sumunod na araw, ginugol ni Dustin ang karamihan sa kanyang oras sa paglilinang sa Fallen Immortal Cosmos. Siyempre, minsan, makikilala ni Dustin sina Caroline, Ivy at Sue para mamuhay ng nakakainggit. Silang tatlo, sina Caroline, Ivy at Sue, ay nasa Divine Realm. Nasa parehong Cultivation Realm sila ngayon ni Dustin. Hindi lamang sina Caroline, Ivy at Sue, ngunit marami pang iba ang umunlad din. Si Violet, ang Gnome, ang Divine Silkworm, ang Heavenly Majestic Pot, at lahat ng iba pa ay umabot na rin sa Divine Realm level sa kanilang cultivation base. Bagamat nakaramdam ng saya at kasiyahan dahil sa pag-unlad ng kanyang mga asawa at kaibigan, nakaramdam pa rin ng kawalan si Dustin sa kanyang puso. Hindi niya kayang lampasan ito. Ito ay isang kilalang katotohanan na si Dustin ay napakahusay sa paglilinang ng martial arts. Ang kanyang sobrang kakayahan at pagsusumikap ay palaging nabigla sa lahat. Sa mahabang panahon sa nakaraan, ang kanyang cultivation base at fighting power ay ang pinakamagaling sa kanyang mga kapantay. At pareho silang nanatiling pare-pareho. Hindi niya inaasahan na balang araw ay makakapantay din ang mga taong nakapaligid sa kanyang kakayahan sa martial arts. Kahit papaano ay naramdaman niyang hindi gaanong makapangyarihan. At napagtanto niya na lahat sila ay naging mga cultivator din ng Divine Realm. Umunlad sila tulad niya. Sa kasalukuyan, siya ay nasa premium na yugto ng Divine Realm, na mas mataas lang ng kaunti kaysa sa kanila. Ang sitwasyon ay lampas sa inaasahan ni Dustin. Hindi niya akalain na makaka-advance at makakalapit sa kanyang lakas ang mga kasama niya. Gayunpaman, sa mga tuntunin ng kapasidad sa pakikipaglaban, maaaring labanan ni Dustin ang isang preliminary grade na Diyos na Diyos. Nasa harap man siya ng pagkatalo. Sa huli ay alam niyang may kakayahan siyang protektahan ang sarili at tumakas ng buhay. Maliban sa kanya, walang ibang Divine Realm Cultivator ang makakagawa ng ganoong gawain. Well, parang ako ang mas kailangang mag-cultivate dito. Sabi ni Dustin na may pilyong ngiti sa labi. Hindi naman siya naiinggit pero naabala siya. Si Dustin ay naglilinang sa pag-iisa sa nakalipas na 70 o 80 taon. Isa lang ang layunin niya at iyon ay ang maabot ang mas mataas na antas. Gayunpaman, sa kanyang pagkadismaya, hindi niya nagawang makakuha ng anumang pambihirang tagumpay. Nabigo at nabigo, pinuntahan ni Dustin si Peterson ang Daoist Ancestor at Morphe para sa isang solusyon. Kailangan niyang pag-usapan at maghanap ng paraan para dito. Ang dalawang medium grade na Divine God ay nagsagawa ng masusing pagsusuri sa katawan ni Dustin. Sinuri nila ang lahat ng bagay na kasangkot o nauugnay sa paglilinang ni Dustin. Isa-isa nilang sinuri ang kanyang vital energy force, ang cultivation base, ang kapangyarihan ng batas ng kaayusan, ang kanyang pisikal na katawan at ang kanyang espiritual na kaluluwa. Sinuri din nila ang ilang mga bagay na lingid sa mata o mahirap unawain, tulad ng kapanahunan ng pag-iisip, kapangyarihan ng pangunawa ng kaluluwa, karanasan sa paglilinang at karanasan sa pakikipaglaban na naipon sa nakaraan. At, marami pang iba. Ang pagsusuri ay napakasinsen at maingat na ginawa na ang bawat bahagi ng Dustin. Mula sa labas hanggang sa loob, ay siniyasat ng mabuti. Ang dalawang medium grade na Divine God ay nag-scan at nagsuklay sa kanyang katawan na parang dalawang makinang nakatakdang gumana. Sinuri nila siya sa lahat ng kanilang mga pamamaraan at paraan. Ang detalyadong inspeksyon ay tumagal ng halos 12 araw. Ayaw nilang magmadali sa mga bagay-bagay at gumawa ng maling palagay.
Kailangan nilang maging maingat at matulungin. Sa palagay ko ay may nahanap ako sa iyo na may kinalaman sa iyong paglilinang. Si Peterson ang Daoist ancestor ang unang nagsalita. Nagdadalawang isip siya pero alam niyang kailangan niya itong pag-usapan. Ano yon, Master? Ano ang nahanap mo? Pakisabi sa akin. Tanong ni Dustin sa nag-aalalang boses. Desperado siyang malaman ang lahat. Bueno, malinaw na nakamit mo ang mga tagumpay ng napakabilis at masyadong maayos sa mga naunang taon at yugto ng iyong paglilinang ng martial arts. Bilang resulta ng mabilis na pag-unlad na ito, nagkaroon ng ilang issue. Ito ay humantong sa pagbuo ng ilang hindi matatag na elemento sa iyong katawan. Iyan ay nagpapatunay na isang disadvantage para sa iyo. Ang mga hindi matatag na elementong iyon ay karaniwang naiipon habang lumilipas ang panahon. Ngunit dahil sa padalos-dalos na trabaho mula sa iyong panig, nagsimula na silang makaapekto sa iyo ngayon. Ang epekto ay napakalaki na magiging mahirap para sa iyo na makamit ang ilang mga bagong tagumpay sa malapit na hinaharap. Mabagal na sabi ni Peterson the Daoist ancestor habang nag-aalala kung ano ang magiging reaksyon ni Dustin dito. Morphe, ano sa tingin mo? Opinyon mo? Tanong ni Peterson the Daoist ancestor habang nakatingin kay Morphe. Natatakot ako na tama ka. Peterson, samasang-ayon ako sa iyo ng buo. Kahit na nagulat ako dito. Kung ikukumpara sa iyong mga kapantay. Dustin, sa tingin ko sa nakaraan ay mas mabilis kang nakamit ang mga tagumpay sa paglilinang ng martial arts. Sigurado akong naabot mo ang lahat ng mga pambihirang tagumpay. Tama ba? Sabi ni Morphe, habang patuloy na tumatango-tango. Oo, tama ka. Ngayong nagmuni-muni ako. Napagtanto ko na ang aking paglilinang sa nakaraan ay eksakto sa parehong paraan tulad ng iyong nabanggit ngayon. Palagi akong mabilis sa pagkamit ng mga tagumpay. Bibilisan ko sana. At ang aking cultivation base ay palaging lumago at ginawa akong malayo sa unahan ng aking mga kapantay. Palagi kong iniisip na ang Diyosa ng Fortune ay palaging nasa tabi ko. Dahil laging maayos para sa akin na makamit ang mga tagumpay na iyon. Ang katotohanan ay bihira akong makatagpo ng mga paghihirap. Kung ikukumpara sa iba pang mga magsasaka na nasa aking edad. Bihira akong makatagpo ng mga tunay na paghihirap. Ang mga maaaring hadlang sa akin na maabot ang isang mas mataas na antas sa paglilinang ng martial arts. Maingat na naalala ni Dustin. Pana-panahong tinatango niya ang kanyang ulo. Habang bumabalik sa kanyang isipan ang mga pamilyar na detalye ng kanyang cultivation. Ngayon kapag nag-isip siya, kailangan niyang aminin na siya ay mas mabilis kaysa sa kanyang mga kapantay sa bilis man o sa pagiging makinis pagdating sa kanyang mga tagumpay sa mga tagumpay. Palagi kong inaakala na para sa isang magsasaka, ito ay isang magandang bagay kung siya ay makakakuha ng mabilis na mga tagumpay. Lalo na sa unang kalahati ng proseso ng kanyang paglilinang. Gayunpaman, habang ang paglilinang ay nagiging mas mahirap at lumalalim. Ang isang bilis na tulad nito ay maaaring maging isang kahinaan at maaaring maging isang hadlang. Maaari nitong pigilan ang sinumang magsasaka na maabot ang pinakamataas na antas na sinusubukan niyang maabot. Sa kabaligtaran, maraming mga magsasaka sa mundo na hindi nakamit ang anuman. Sila ay tila mabagal at awkward sa paglilinang sa unang kalahati ng proseso ng kanilang paglilinang. Kinailangan nilang magbayad ng maraming oras at lakas upang mapabuti ang kanilang base ng paglilinang hakbang-hakbang. Gayunpaman, kapag ang mga magsasaka na iyon ay kumapit sa dulo at ginawa ang bawat hakbang ng seryoso, malamang na bigla silang magkakaroon ng kaliwanagan at maging tunay na mga dalubhasa sa martial arts. Ang kanilang pragmatikong pagsisikap at pagsusumikap ay magdaragdag sa kanilang tagumpay sa napakalaking paraan. Marami na akong nakitang mga ganitong halimbawa at kaso sa buhay ko. Kaya, ibibigay ko sa iyo ang payo na ito, Dustin. Sa palagay ko ay hindi mo dapat itoon ang iyong pansin sa pagkamit ng mabilis na mga tagumpay tulad ng ginawa mo kanina. Upang makakuha ng maraming tagumpay hanggat maaari ng madalian ay hindi dapat ang iyong prioridad ngayon. Sa halip, iminumungkahi kong humanap ka ng paraan para magsimula sa simula.
Dapat mong patatagin muli ang iyong pundasyon. Itama ang mga pagkukulang at kahinaan na naipon sa unang kalahati ng proseso ng iyong paglilinang. Si Peterson ang Daoist ancestor ay tumingin kay Dustin nang may pag-iingat sa kanyang mga mata habang nagsasalita siya. Naiintindihan ko. I understand it very well. Tumango si Dustin matapos marinig ang pagsusuri na ipinakita ni Peterson na Daoist ancestor at Morphe. Nakadama siya ng kaunting ginhawa nang sa wakas ay nalaman na niya ang problema ng kanyang paglilinang. Kasabay nito, ang mga salitang iyon ni Peterson ang Daoist ancestor at Morphe ay nagbigay daan sa kanya na magkaroon ng subbersibong pag-unawa sa paglilinang ng martial arts. Nakatulong ito sa kanya na matuto ng ilang bagay na hindi niya alam. Kaya, sa palagay ko ang ilang mga kabataan ay itinuturing na mga henyo dahil sa kanilang mga kakayahan sa unang kalahati ng kanilang proseso ng paglilinang at para sa kanilang mga pambihirang kakayahan at mabilis na pagpapabuti. Gayunpaman ito ay isang katotohanan na hindi sila tunay na mga henyo. Nagiging katamtaman sila sa paglipas ng panahon at madaling madaig ng maraming iba pang mga cultivator na mahusay sa ikalawang kalahati ng kanilang proseso ng paglilinang. Ang ilan sa kanila ay maaaring maging ganap na walang silbi at walang kapangyarihan. Napabuntong hininga si Dustin nang tumama sa kanya ang katotohanan. Oo, tama, Dustin. Marami talagang magsasaka sa mundo na katulad ng mga nabanggit mo. Ang ilan sa mga tunay na talento na ito ay tila napakakaraniwan sa una. Ngunit posible rin na maaari nilang lampasan ang karamihan sa mga tao kapag dumating ang kanilang oras. Sagot ni Morphe na may ngiti sa labi. Master Peterson at Master Morphe. Maaari mo bang sabihin sa akin kung paano ko masisimulan muli ang aking paglilinang at maglatag ng matibay na pundasyon para sa aking sarili? Maaari mo ba akong gabayan? Dito. Sincerity at hope na tanong ni Dustin. Well, may alam akong paraan para mapawalang bisa ang epekto ng iyong martial arts at lahat ng iba pang kakayahan na mayroon ka. Ito ay mag-aalis sa iyong kapangyarihan. Ngunit pagkatapos naming gamitin ito, babagsak ang iyong cultivation base. Nakakalungkot na baka mawala pa ito. Pero may advantage din. Dahil nawala mo ang lahat ng iyong martial skills at cultivation base. Maaari kang magkaila at magpalit ng pangalan. Maaari kang pumasok sa mortal na mundo upang simulan muli ang iyong paglilinang na may ganap na bagong pagkakakilanlan. Walang makakakilala sa iyo o makakakilala sa iyo sa pamamagitan ng pagpapatupad sa ganitong paraan. Kapag sinimulan mo muli ang iyong paglilinang at naabot mo muli ang iyong kasalukuyang antas, ang iyong pundasyon ay magiging walang katulad na matatag. Baka maging bagong tao ka na may bagong kapangyarihan. Tumingin si Morphe kay Dustin at ipinaliwanag ang lahat ng may pasensya. Talaga, mayroon bang ganoong lihim na kasanayan na maaaring mawala ang aking kakayahan at base sa paglilinang? Posible ba talaga? Talagang isang kamangha-manghang bagay iyon. Laking gulat ni Dustin nang marinig niya ang tungkol sa posibilidad. Siya ay lubos na humanga. Yes, ito ay posible. Gayunpaman, sa buong proseso, kakailanganin mong dumaan sa lahat ng uri ng pagsubok at mga hadlang. Baka maharap ka pa sa mga panganib ng kamatayan. Kailangan mong pag-isipang mabuti dahil isa ka ng makapangyarihang magsasaka. Magkakaroon ng matinding pagbabago. Isuko ang lahat ng kailangan mo para magsimulang muli mula sa simula. Iyon ay isang mahirap na desisyon na gagawin ng sinuman. Hindi lahat ay matatanggap ito. Dustin, gusto ko talagang pag-isipan mo itong mabuti bago magdesisyon. Ito ay isang napakaseryosong issue. Ito ay hindi isang bagay na maaari kang magdesisyon ng madaliin. Sabi ni Morphe kay Dustin sa mahinahon at nag-aalalang tono. Sabihin mo sa akin, gaano katagal bago ako makapagtanim muli? Tanong ni Dustin na may bahagyang pag-aalala sa boses. Alam niyang gagawa siya ng napakahirap na desisyon. Well, sasabihin ko na depende ito sa iba't ibang mga kadahilanan. Maaaring kailanganin ng isang tao ang mga dekada ng taon. Habang ang ilan ay maaaring mga ilangan ng daan-daan o kahit libo-libong taon. Sabi ni Morphe, patuloy niyang sinisikap na ilagay ang lahat bago si Dustin upang makagawa siya ng isang mahusay na kaalamang desisyon.
Okay. Nakapagdesisyon na ako. I want to give it a try. Pagkaraan ng ilang sandali na pag-isipang mabuti, nauwi si Dustin sa ganoong desisyon. Alam na alam ni Dustin na kung hindi niya sisimulan ang lahat mula sa simula at maglatag ng matibay na pundasyon para sa kanyang sarili. Ang mga pagkakataon para sa kanya upang linangin at maabot ang mas mataas na mga yugto ay magiging mababa. Ang pagnanais na maging isang Diyos sa kanyang buhay ay mamamatay lamang ng mabagal na kamatayan. Malinaw sa kanya na kung hindi siya magiging isang Diyos, wala siyang kakayahang protektahan ang kanyang sarili at ang lahat ng iba pang mga tao na kanyang pinapahalagahan sa magulong mundo. Siya at ang lahat ng kanyang mga tao ay palaging magiging mahinang target ng kanyang mga kalaban at karibal. I am sure about this. But before we start, I need to make some arrangements for this. Sabi ni Dustin na may seryosong tono. Kailangan niyang ayusin ang ilang bagay bago niya gawin ang gawain. Sige na. Sige na, itigil mo na ang lahat ng iniisip mong kailangang ibigay. Sabi ni Morphe. Pagkatapos niyang sabihin ang mga katagang iyon, tumango siya kay Dustin na nagbibigay sa kanya ng senyales na umalis. Sa bilis niyang makagalaw, bumalik si Dustin sa Fallen Immortal Cosmos. Direkta niyang pinuntahan ang magulong puno ng mundo. Sina Kevin, Caroline, Ivy, Sue at lahat ng iba pa niyang kaibigan. Sinabi niya sa kanila na iiwan niya silang lahat sa loob ng ilang panahon. Ang pag-aalala at kaba ay nangingibabaw sa kanya mula sa loob habang hinihiling niya sa kanila na alagaan ang kanilang mga sarili. Ginawa niya ang lahat ng kinakailangang pag-aayos at itinakda ng maayos ang lahat. Pagkatapos nito, bumalik si Dustin upang makilala sina Morphe at Peterson ang Daoist Ancestor. Lahat siya ay handa sa mga pagsubok at kapighati ang haharapin niya. Well, handa na ako. Tumango naman si Dustin nang makasama sila. Well Dustin, dapat kong sabihin na ikaw ay isang napakadeterminado at may tiwala na tao. Dahil sa mga kakayahan at katangiang iyon, lubos akong naniniwala na hindi magiging mahirap para sa iyo na simulan. Muli ang lahat ng ito sa simula. At oo, mangyaring huwag mag-alala. Kaming dalawa dito ay tutulong sa iyo at kami na rin ang bahala sa Fallen Immortal Cosmos kapag wala ka. Huwag magkaroon ng anumang pangamba dahil mag-iiwan kami ng markang espiritual na kaluluwa sa iyong katawan. Gamit ito, masusubaybayan at malalaman namin ang iyong partikular na lokasyon at sitwasyon anumang oras, kung makatagpo ka ng isang mapanganib na sitwasyon na maaaring maging banta sa iyong buhay. Malalaman namin ito kaagad. At siguraduhin mong lalapit kami para iligtas ka. Peterson the Daoist Ancestor said to Dustin. Kailangan nilang pigilan ang kanyang mga takot at alalahanin para matulungan siyang malumpasan ang kanyang mga kahinaan. Salamat Master. At Master Morphe, lubos akong nagpapasalamat sa inyong dalawa sa lahat ng tulong. Sabi ni Dustin sa kanila. Puno ng pasasalamat ang kanyang puso at boses. Sige. Mukhang handa na ang lahat kaya simulan na natin. Sa isang matunog na sigaw na umalangaw-ngaw sa hangin. Biglang iniunat ni Morphe ang isang palad niya. Buong lakas niya itong hinampas sa bungo ni Dustin. Sa mga unang segundo, wala siyang naramdaman. Ngunit pagkatapos ay sa pagkamangha ni Dustin. Ang kanyang cultivation base ay nagsimulang bumaba. Bigla itong nagsimula at patuloy na bumagsak sa napakabilis na bilis. Patuloy itong bumaba sa Divine Realm, sa Heaven Immortal Realm, sa Earth Immortal Realm, sa Golden Immortal Realm, sa Genuine Immortal Realm, at hindi ito tumigil doon. Naghanda si Dustin para sa mga kahihinatnan. Gayunpaman, ang pagbagsak ng kanyang cultivation base sa napakabilis na bilis ay natigilan siya. Hindi niya inaasahan na ganito ang galaw nito. Namutla ang mukha niya at nanginginig ang puso niya sa takot. Napuno siya ng pagkabalisa. Ang cultivation base ng Dustin ay patuloy na umuurong ng mabilis. Pagkaraan ng ilang sandali, ang kanyang cultivation base sa wakas ay nahulog sa antas ng Heavenly Grotto Realm. Bilisan mo! Umalis ka na, Dustin! Sigaw nito ng malakas. Itinaas ni Morphe ang kanyang kamay at kumaway. Sa alon na iyon, itinulak niya si Dustin sa isa sa mga mundo sa 3,000 malaki at maliliit na universo.
Ang Celestial Purple Cosmos ay isang mababang uri ng universo. Isang araw, sa flaming moon world ng Celestial Purple Cosmos, biglang tanyayan ng bulalakaw ang kalangitan ng panlabas na rehiyon. Ang nakamamanghang tanawin ng bumabagsak na meteor ay nakakuha ng atensyon ng ilang makapangyarihang mandirigma sa flaming moon world. Ang malalakas na magsasaka mula sa iba't ibang panig ng mundo ay nakadama ng pagkabalisa habang nakatingin sila sa napakagandang tinang ng guhit na bagay. Pumalakpak sila sa langit at ginamit ang kanilang kakayahan sa paggalaw ng katawan upang sundan ang mabilis na bulalakaw. Gayunpaman, hindi nila ito maabutin. Hindi ito normal. Ito ay isang senyales na ang isang hindi magagapi na banal na Diyos ay darating sa ating mundo. Bulalas ng ilang matatandang magaling sa panghuhula ng mapagtanto nila ang nangyayari. Pagkaraan ng ilang sandali, isang tunog na nakakabasag ng lupa ang biglang nagmula sa isang sikat na sinaunang bundok sa Flaming Moon World. Ang lugar sa loob ng 100,000 milya ay yumanig ng malakas. Sobrang sakit, sa kailaliman ng sikat na bundok. Isang lalaking nababalot ng usok ang buong lakas na nagpupumilit na umakyat mula sa isang malaking hukay. Masyadong maraming kapangyarihan ang ginamit ni Master Morphe. Ang lakas lang ng Heavenly Grotto Realm ko ngayon. Ang ganitong banggaan ay madaling pumatay sa akin. Ang lalaking naninigarilyo ay si Dustin. Umalingaw-ngaw ang sakit sa bawat pulgada ng kanyang katawan habang pinipilit niyang umahan sa hukay. Pagkatapos ng mahabang pakikibaka, nagawa niyang makaalis. Ang hukay, na dating hugis kono na taluktok ng matayog na bundok, ay naging nakanganga na bunganga dahil sa lakas ng pagbagsak ni Dustin. Anong nangyayari? Sino ang nangangahas na guluhin ang ating mysterious sunset? Sa di kalayuan, maraming figure ang lumipad. Ang bundok pala ay inookupahan ng isang sekta na tinatawag na Mysterious Sun Sect at ito ang kanilang headquarters. Ayaw makipag-away ni Dustin sa mga lokal sa lugar na ito dahil nagpunta siya dito para lamang sa pagtatanim. Agad niyang ginamit ang Earth Exploring Technique para sumisid sa ilalim ng lupa at mawala sa isang iglap. Pagkatapos, nagsimula siyang maglibot sa Flaming Moon World bilang isang independenteng magsasaka. Naunawaan niya na ang pinakamahalagang bagay para sa kanya upang muling simulan ang kanyang paglilinang ay ang maglagay ng matatag na pundasyon. Sa halip na ituloy ang mabilis na mga tagumpay. Kaya naman, naglaan siya ng oras sa paggalugad sa bawat sulok ng mundo habang naglilinang. Mag-isa lang siya sa buong proseso. Tulad ng isang monghe, lumakad siya, nilinang at nauunawaan. Umupo siya kapag siya ay pagod. At nakatulog kapag inaantok. Natutunan niyang ituloy ang kanyang panloob na kapayapaan ng walang pakialam sa anumang material na kasiyahan. Dahil alam niya na upang makabuo ng isang matibay na pundasyon, ang isa ay dapat nasa tamang estado ng pag-iisip. Tanging kapag siya ay nagkaroon ng panloob na kapayapaan at patuloy na napabuti ang kanyang paglilinang makakapaglagay siya ng matatag na pundasyon sa kanyang cultivation na base. Sa kanyang malungkot na paglalakbay at paglilinang. Minsan ay nagbabalat kayo si Dustin upang maranasan kung ano ang pakiramdam ng isang ordinaryong buhay mula sa pananaw ng ibang pagkakakilanlan. Ang karaniwang buhay ng mga mortal na ito ay kadalasang naghahatid ng malaking inspirasyon sa kanyang paglilinang. Ginamit niya ito upang higit na palakasin ang kanyang paglilinang at pag-unawa. Ito ang pangalawang pagkakataon sa kanyang buhay kung saan sinimulan niya muli ang kanyang paglalakbay sa paglilinang. Nasa Heavenly Grotto Realm na ngayon si Dustin. Sa Flaming Moon World, siya ay katumbas ng isang ordinaryong disipulo ng ilang karaniwang mga sekta. Sa katunayan, ang Heavenly Grotto Realm ay tinawag lamang sa pangalang iyon sa Fallen Immortal Cosmos. Sa halos lahat ng dako ng 3,000 malaki at maliit na universo. Lahat ng mga kaharian na mas mababa sa tunay na immortal na kaharian ay inuri sa mortal na kaharian. Ang mga realm sa o sa itaas ng genuine immortal realm ay inuri sa immortal realm. At ang mga realm sa premium grade divine gods at mas mataas ay inuri sa divine realm. Siyempre, may iba't ibang yugto ng mortal realm sa iba't ibang cosmoses. Halimbawa, hinati ng Celestial Purple Cosmos ang mortal realm sa 12 yugto. At ang Heavenly Grotto Realm ay katumbas ng 9 na yugto ng mortal realm sa Celestial Purple Cosmos.
Habang nakatuon si Dustin sa paglilinang sa Flaming Moon World, may malaking nangyari sa 3,000 malaki at maliliit na universo. Isang araw, sa labas ng gilid ng maraming universo, lumitaw ang isang itim na palasyo na may napakapangit at nakamamatay na aura mula sa kawalan sa magulong kawalan. Napakalaki ng palasyo. Ang mga panlabas na dingding ng palasyo ay natatakpan ng dugo ng iba't ibang kulay, na dumadaloy sa mga dingding sa isang tuloy-tuloy na batis. Nakaukit ito ng lahat ng uri ng nakakatakot na totem. Sa itaas ng pintuan ng palasyo, isang misteryosong plaque na may malamig at madilim na aura ay may nakaukit na 3 sinaunang salita na nagsasabing, Divine Corpse Palace, sa isang malakas na dagandong. Dahan-dahang gumalaw ang kakaibang palasyo sa magulong kawalan, patungo sa 3,000 malalaki at maliliit na universo. Di nagtagal, napansin ng maraming banal na Diyos ang nangyayari. Ang Divine Corpse Palace, Peterson the Taoist Ancestor, Morphe, Jarvis, at 3 iba pang medium-grade Divine Gods ay lumitaw ng sabay-sabay. Gulat na gulat silang sinalubong ng mga mata nila sa palasyo. Sa huling labanan sa pagitan ng mga banal na Diyos, kinuha ng Divine Corpse Palace ang mga bangkay ng hindi mabilang na mga Divine God. Hindi ko inaasahan na pagkatapos ng maraming taon, ang Divine Corpse Palace ay darating sa 3,000 malaki at maliliit na universo. Muli, malamig na sabi ni Jarvis. Ito ay hindi maganda, sabi ni Peterson. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Nakatingin siya sa kakaibang palasyo na may nakamamatay na tingin. Mga kaibigan ko, mangyaring huwag kabahan. Alam ng buong Sea of Chaos na ang Divine Corpse Palace ay ganap na neutral at hindi lalahok sa anumang laban o sasali sa anumang away. Kami ay interesado lamang sa mga bangkay ng mga banal na Diyos. Isang malamig na boses ang umalangaw mula sa palasyo. Agad na huminto ang madilim at kakaibang palasyo. Sa huli, si Peterson at ang iba pa niyang mga kasama ay walang pagpipilian kundi ang umatras at magtago sa magulong kawalan dahil hindi kumikilos ang Divine Corpse Palace. Pagkatapos ay ipinagpatuloy nila ang pagbabantay sa 3,000 malaki at maliliit na universo. Bagamat ang Divine Corpse Palace ay ganap na neutral at hindi lalahok sa anumang labanan sa walang hangganang Sea of Chaos, hindi ito nangangahulugan na ang kanilang lakas ay isang bagay na dapat baliwalain. Sa kabaligtaran, ang Divine Corpse Palace ay ang pinakamisteryoso at nakakatakot na organisasyon sa Sea of Chaos. Walang nang-ahas na guluhin sila. Ang mga nabuhay ay hindi sapat na nabuhay upang sabihin ang kwento. Nandito rin ang mga taga-Divine Corpse Palace. Nangangahulugan ito na sa malapit na hinaharap, isang malaking bilang ng mga banal na Diyos sa ating 3,000 malaki at maliliit na universo ang mamamatay. Nagsimula na talaga ang totoong gulo. Napabuntong hininga si Peterson. Oo, ang impormasyong nakolekta ng Divine Corpse Palace ay malamang na hindi mali. Dahil ito ay isa sa mga pinaka-maimpluwensyang organisasyon sa Sea of Chaos. Ngayon na ang mga tao ng Divine Corpse Palace ay lumitaw malapit sa mga universo. Isang trahedya ang nalalapit. Bakas din sa mukha ni Morphe ang pag-aalala. Iniulat ko na ito kay Jade Emperor at Queen Siobhan. Sana makabalik sila kasama ang mga tao mula sa Heavenly Court sa lalong madaling panahon. Dagdag pa ni Jarvis habang nagdidilim ang mukha. Lumipas ang 1 taon at isa na namang malaking kaganapan ang nangyari sa 3,000 malaki at maliliit na universo. Out of nowhere, isang dagandong ang umalangaw sa gitna ng mga unibersong iyon. Isang magulong kawalan ang nagsimulang yumanig ng marahas. Pagkatapos, lumitaw ang isang umiikot na itim na fog at kumalat sa lahat ng direksyon, na agad na sumasakop sa isang malaking lugar ng magulong walang laman. Sa makapal at itim na hamog, dahan-dahang lumitaw ang isang malawak na cosmos. Ito ay ang Underworld. Pagkatapos ng ilang dekada mawala, babalik na ngayon ang Underworld. Ang mga nakakagulat na iyak ay narinig sa buong 3,000 malaki at maliliit na universo. At sigurado, makalipas ang isang sandali, muling lumitaw ang Underworld sa harap ng lahat. At kasama nito, isang napakalaking puwersa ng nakamamatay na aura, corpse miasma, at matinding masamang enerhiya ang pumuno sa magulong kawalan. Ilang dekada na ang nakalipas,
Isang mabangis na primitive na hayop ang pumasok sa underworld. At pagkatapos ay nawala ang buong cosmos. Ngayon ay bigla na naman itong pumwesto. What the hell? Hindi yun underworld na natatandaan natin. Nagbago na. Iba na. It's na-upgrade na. Hindi na ito mababang uri ng universo. Sa kabuuan ng 3,000 malalaki at maliliit na universo. Inilabas ng makapangyarihang mga mandirigma ang kanilang espiritual na mga pandama at sinubukang madama ang underworld. Nais nilang malaman ang grado nito. Gusto pa nga ng ilan sa kanila na gamitin ang kanilang espiritual na mga pandama at tuklasin ang mga laman loob nito upang makita kung mayroon ding pagbabago sa loob nito. Pagkatapos ng lahat, ang isang universo na nawala sa paningin sa loob ng mga dekada ay nagpa-curious sa kanila sa biglaang paglitaw nito. Humph! Ang sino mang maglakas loob na subukan at tuklasin ang underworld ay papatayin. Biglang may malamig na boses ang nanggaling sa kung saan. Pagkatapos, ang anino ng isang mabangis na hayop ay inilabas mula sa underworld. At ang nakakakilabot na mga mata nito ay lumipad sa paligid. Tumingin sa higit pa sa ilang direksyon ng sabay-sabay. Parg! Daan-daang masakit na hiyawan ang lumabas sa 3,000 malalaki at maliliit na universo. Ang sino mang nagpakawala ng kanilang espiritual na pandama upang tuklasin ang underworld ay sinalakay ng marahas. At ang pag-atake ay labis na kakilakilabot na ang ilan sa mga master ng Divine Realm ay sumabog sa lugar at ang kanilang mga katawan at kaluluwa ay nawasak magpakailanman. Kahit na ang mga katawan ng mga Diyos ng preliminary grade ay nanginginig. Ang kanilang mga mukha ay mabilis na namutla. At ang dugo ay nagsimulang tumulo mula sa mga sulok ng kanilang mga bibig. O Diyos ko! Peterson, Morphy, at Jarvis ay lumitaw mula sa magulong kawalan ng sabay-sabay. Sabay-sabay silang naglabas ng malaking puwersa at binalot ang lahat ng 3,000 malalaki at maliliit na universo. Sa kabutihang palad, ang 3 medium grade na Divine God na ito ay lumitaw sa tamang oras. Kung hindi, mas maraming nilalang ang napatay ng anino ng mabangis na hayop. Iyon ay isang mataas na uri ng universo. Sa susunod na sandali, ang 3 medium grade na Divine Gods ay sumigaw sa gulat. Iyan ay hindi kapani-paniwala. Sa loob lamang ng ilang dekada, ang underworld ay naging isang mataas na uri ng universo. Napatulala sila at hindi makapaniwala sa nakikita ng mga mata nila. Para naman sa ibang mga mandirigma. Hindi na sila nang ahas na pakawalan ang kanilang espiritual na pakiramdam matapos makita ang nangyari sa kanilang mga kasamahan. Ngunit ang 3 bagong dating na ito, ay hindi natakot, madali nilang malasahan ang tunay na grado ng underworld. Kayong mga katamtamang antas na banal na Diyos, ipinapayo ko sa inyo na huwag makialam sa negosyo ng ibang tao. Kung hindi, mapapatay mo ang iyong sarili. Isang malisyosong panunuya ang bumangon mula sa underworld, na nagpatayo ng balahibo ng sino mang nakarinig nito. Ano sa lupa ang nangyari sa loob ng underworld nitong mga nakaraang dekada? Galit na sigaw ni Jarvis. Ang kanyang matalas na mga mata, tulad ng 2 sinag ng banal na ningning, ay nagningning sa underworld. Sinusubukang makita ang lahat ng malinaw. Haha, muling tumunog ang malamig na halakhak. Pagkatapos, lumitaw ang isang madilim na lambat na binubuo ng mga batas ng kalikasan at pinalibutan ang underworld. Pinoprotektahan ito mula sa anumang panghihimasok sa labas. Nalaman ni Peterson, Morphy, at Jarvis na hindi na nila naramdaman ang underworld. Sa sandaling iyon, biglang dumating ang isang boses mula sa Divine Corpse Palace na lumulutang sa magulong kawalan sa gilid ng 3,000 malalaki at maliliit na universo. Ha! Hindi ko ine-expect na ang lugar na ta ay target din ng underworld. Ito ay isang sorpresa. Ano pa man, sabihin mo sa akin. Gusto mo bang ipaglaban din kami para sa mga bangkay? Huwag nating gawin iyon. Paano ito? Kinukuha namin ang mga bangkay. At kinukuha mo ang mga kaluluwa. Ang reincarnation lang ang inaalala ng underworld. Hindi na natin kailangang ipaglaban ang mga bangkay. Kahit na nagmumungkahi ito ng tigil-tigilan. Malamig at walang awa pa rin ang boses. Bastos ka, hindi ka karapat-dapat na banggitin sa parehong hininga ng aming underworld.
Ang underworld ang namamahala sa reinkarnasyon sa lahat ng universo. Gayon din ang pagbibigay liwanag sa muling pagsilang ng lahat ng uri ng mga nilalang. Kinakatawan namin ang pinakamataas na batas ng kalikasan ng milyon-milyong lahi at nilalang. Ang Divine Corpse Palace ay isang mababang organisasyon lamang na nang-aagaw ng mga bangkay. Malamig na umungol ang hayop sa underworld. Talaga, ganun ba talaga kamahal ang underworld? Huwag mong purihin ang sarili mo. Tignan natin kung sino yan. Sagot ng malamig at walang awa na boses mula sa Divine Corpse Palace. Pagkatapos ay muling bumagsak ang katahimikan. Kapwa sa buong mundo at sa Divine Corpse Palace. Nagkatinginan sina Peterson, Morphe, at Jarvis na nagtataka. Mukhang ang underworld ng 3,000 malaki at maliit na universo ay nakuha na ng totoong underworld sa Sea of Chaos. Peterson remarked gamit ang kanyang espiritual na kahulugan. Tumango naman sina Morphe at Jarvis bilang pagsang-ayon. Hindi ang Divine Corpse Palace o ang underworld ang uri ng puwersang gustong pukawin ng sinuman. Kaya't ang 3 medium grade na Divine God ay nag-usap sandali at nagpasyang huwag munang gumawa ng anumang aksyon pansamantala. Ang pinakamagandang paraan ng pagkilos ay ang magtago. Noong panahong iyon, sa Flaming Moon World ng Celestial Purple Cosmos, abala pa rin si Dustin sa paglilinang ng husto. 3 taon na ang nakalipas. Mukhang malapit na ako sa breakthrough. Biglang may narealize si Dustin. Tumangala siya sa langit at nakitang dumarating ang maitim na ulap at nagkukumpulan mula sa lahat ng direksyon. Ang lugar na ito ay malapit sa isang lungsod. Ang madilim na ulap ay nasa buong kalangitan, na natural na ikinaalarma ng ilan sa mga mandirigma sa lungsod. Wow! Ang mga madilim na ulap ay sumasaklaw ng higit sa 100,000 milya ng lugar sa oras na ito. Kung sino ang malapit ng masira ay malapit na at talagang napakalakas. Maraming mandirigma ang sumugod palabas ng lungsod at nagtungo sa gitna ng ulap. Nakatingala pa rin si Dustin sa mabilis na pag-iipon ng maitim na ulap ng tahimik. No, this is too soon. I can't break through right now. Pagkatapos ay hinawakan niya ang kanyang space ring at itinapon ang isang magic treasure sa langit. Boom! Ang mahiwagang kayamanan ay mukhang isang piraso ng jade. Maliit at katangi-tangi, ngunit sa sandaling ito ay umabot sa isang tiyak na taas. Naglabas ito ng napakalaking at nakakatakot na kapangyarihan. Tapos parang may nakalatag na malaking kurtina sa langit. Sa isang iglap, ang madilim na ulap ay gamulong at naglaho. Hindi lamang iyon. Ngunit ang bawat nilalang sa loob ng radius ng ilang daang libong milya ay nakadama ng isang malakas na puwersa na pumipilit pababa. Pagkatapos ay lumitaw ang isang malakas at hindi kumikilos na takot sa kaibuturan ng kanilang mga kaluluwa. Agad silang bumagsak sa lupa. Hindi makagalaw. Ang jade na ibinigay ni Master Morphe ay talagang kapaki-pakinabang. Maaari nitong pansamantalang maantala ang aking tagumpay. Ngumiti si Dustin at inilagay ang piraso ng jade na lumutang pabalik sa kanya, sa loob ng kanyang space ring. Makalipas ang ilang saglit, lahat ng nalugmok dahil sa kayamanan sa wakas ay nakabangon, na para bang pinatawad sila ng isang hari. Pagkaraan ng ilang sandali, ang ilan sa mga magsasaka ay nagtipon ng kanilang lakas ng loob at dahan-daang nagsimulang lumapit sa naging sentrong natatakpan ng mga ulap. Sinusubukang alamin kung ano ang nangyari. Hinala nila na ang abnormal na kababalaghan na kanilang nasaksihan ay marahil dahil sa paglitaw ng ilang hindi kapani-paniwalang makapangyarihang kayamanan. Gayunpaman, nakita lamang nila ang isang lantang lalaki na may punit-punit na damit na tahimik na naglalakad palabas. At ang kayamanan na kanilang inaasam-asam ay hindi na matagpuan. May kinalaman ba ang lalaking ito sa nangyari? Nakatitig kay Dustin ang mga magsasaka. Hindi naman siya mukhang harmful. Daan-daang mga cultivator ang dumagsa sa paligid ng Dustin. At bawat isa sa kanila ay naglabas ng energy pressure para ikulong siya mula sa malayo. Gayunpaman, pumikit si Dustin sa kanila at dahan-daang naglakad patungo sa lungsod.